Bumalik naman tayo kay Tamzi at sa pagpasok nito sa silid ng kanilang boss. Nilugay niya ang kanyang buhok at habang pinapakita niya yun dito, sinabi niya na gusto niyang pumunta sa isang trip kaya kukuha daw siya ng time off. Matapos iyon, lumipas ang 2 araw at lumipat ang eksena sa isang town. Dito, may pinasukang bar si Semyo, at pagkarating niya sa loob ay may pamilyar siyang nakita sa may bar table, kaya nilapitan niya yun. Lumalabas na si Engine yun na pinagmamasdang maigi ang kanyang choker. Umupo si Semyo sa tabi nito at nagkomento na sa wakas ay nagkaroon nito ng night out, pero kinwestiyon kung bakit gusto nitong gamitin yung lahat ng oras niya sa pagtitig sa choker na yun. Napansin niya din na nakuha na din ito yung group photo nila nung nakaraan kasama ang mga bago nilang cleaner members. Sinabi naman ni Engine sa kanya na ayaw ni Rio na masama sa mga pictures ng tignan yun ni Semyo, kung saan sinabi ni Semyo na sinabi niya na daw noon na siya na yung kukuha ng litrato nila, at pagkatapos noon ay in-order nito sa bartender ang inumin na kagaya ng kay Engine. Pagkaabot ng drink ng bartender sa kanya, tinanong ni Semyo kung kamusta na si Folo at naapektuhan na daw ba yun ng power ni Rudo physically, kung saan sumagot naman si Engine na wala pa naman silang nakikita sa kasalukuyan, emphasizing na ina-anticipate pa rin nila na may mangyari. If anything dagdag niya, nag-aalala daw yun na baka ang creepy at ang weird na pinangalanan nun ang kanyang vital instrument after his friend, pero ayun lang naman daw yung update. Na-manage naman daw nila na makakuha ng analysis sa power noon. Yung vital instrument daw ni Folo na si Alan ay gumagawa ng explosion na nagkakaroon ng mas malakas na force the more stress ang nababuild up. Isa raw yung offense-defense type na all defense hanggang sa tamang moment, kapag nagpalabasan na yun ng isang extreme attack. Ang sticking point naman daw noon ay hindi nun kayang magpadala ng multiple attacks kung saan once na gamitin na ni Folo ang first blast na yun, kinakailangan niya muna ulit na mag-build up ng stress. Nagkomento naman si Semyo na the more special ang isang power, mas marami yung weakness, at idinagdag niya na nag-aalala din siya tungkol sa effects noon sa mental health ni Folo. Dagdag niya na since may plain vital instrument sila Engine, Zanka at Rio, kayang-kaya nilang makipaglaban ng hindi nagsasuffer dahil sa kahit anong recoil, kung saan tila ba nasaktan yung ego ni Engine nang tawagin niyang plain yung power nito. Sumunod noon, nag-isip-isip si Engine, at nang maalala niya yung tungkol sa vital instrument naman ni Amo, inopen niya yung topic na yun at ipinahayag na ginagamit daw noon yung powers noon nang hindi yun binabago sa kanyang weapon mode. Sinabi naman ni Semyo na nakikitaan daw yun ng boss nila ng potensyal. Kapag nagkaroon na daw si Amo ng complete grasp sa kung papaano nun yun gagamitin ang kanyang powers, malamang daw ay makakakita na sila ng tunay na transformation. Nabahala dun si Engine at sinabi na dapat talaga niyang ipagdasal na hindi lilipat sa dark side yung si Amo. Dagdag ni Semyo, baka daw ay subconsciously nung pinipigilan ang kanyang power since nanggaling daw yun sa isang environment kung saan likely niyang kinakailangang i-lock up ang kanyang tunay na feelings kung ginusto niyang mag-survive. Inulit naman ni Engine yung mga salitang ang isang vital instrument ay nire-reflect ang user nito, at pinpoint na ayon yung dahilan kung bakit nakaukit yung pangalan ng user dun. At ayun din daw yung dahilan kapag walang pangalan sa instrument, ibig sabihin nun ay nagho-hold back yung user, sabay tanong kung tama ba yun habang tumitingin kay Semyo. Sumunod nun, sinabi din ni Engine na narinig niya na magbabakasyon itong si Semyo saglit, at napatanong siya kung orders ba yun ng boss nila. Nakuha niya yung atensyon ni Semyo at napatanong din ito kung saan yun nanggaling. Ano naman daw ika niya at mali daw ba para dito na mag-take ng break, kung saan sumagot siya na syempre hindi naman yun mali, kung talagang magti-take daw siya ng break. Gayunpaman daw, sa bawat panahon daw na nagbabakasyon itong si Semyo, nagsisimula ito sa ugali na gustong-gusto niyag malasing sa araw na yon. Dahil dito, napakomento si Semyo na sabi niya na nga ba at ma-figure out niya yon. Dineduce na ni Engine dahil doon na isusulat nito ni Semyo ang kanyang pangalan sa sarili niyang vital instrument, upang makita ang hinaharap. Kumuha naman ng sip-sip si Semyo sa kanyang inumin at sinabihan si Engine na mag-relax dahil nakapag-arrange naman na daw siya para sa isang substitute receptionist, kaya din naman daw ng boss nila na mag-look into people kagaya niya, kaya magiging okay naman daw ang mga ito nang wala siya. Hindi naging matamis para kay Engine ang nalaman nito dito. Kaya naiirita niyang sinabi na hindi iyon yung problema. Yung rason daw nito ni Semyo kung bakit hindi nito ginagamit ang kanyang full powers ay dahil sa risk.
Nag-express siya ng pagkabahala sa kung ano yung magiging recoil kapag tinanggal nito ang kanyang limiters at tignan ang future gamit yun. Kahit masakit sabihin, pinpoint ni Engine na baka hindi na makakitang muli si Semyo kapag nangyari yun. Kinwestiyon naman siya ni Semyo sa pagsabi na hindi na ito makakakitang muli. At sinabihan siya na nag-overacting lang siya dahil kapag hindi naman daw ito tumingin ng matagal, walang magiging problema. Sumunod noon, ipinaalam niya kay Engine ang parang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Meron daw nakita ang kanilang boss. Habang ipinapakita sa atin si Corvus na naghihintay ng isang individual na pumasok sa kanang silid, nakita ang anticipation sa kanyang mukha, idinagdag ni Semyo na before long, merong something na mangyayari. Sa sumunod na eksena, hype na sinasabi ni August kila Rudo na bukas na ang Doll Fest. At sinimulan niya nang ibigay kila Rudo ang kani-kanilang costume na ginawa nito para sa kanila. Nagulat naman si Rudo nang bigyan din ni August si Amo, kaya tinanong niya na sasama pala ito sa kanila. Kung saan masayang sumagot si Amo na sinabihan daw siya ni Corvus at sinabi na kahit kailan ay hindi pa siya naging ganitong ka-excited. Apparently, ika ni Rio, hindi daw sasama sa kanila si Gris, Tom at Folo dahil tutulungan daw nila si Folo na magtrinig kasama ang vital instrument noon instead. Tinanong naman ni Rio si Zanka kung nakapag-spar na ba siya kasama si Folo, kung saan sumagot ito na gagawin na lang nito yun kapag nakabalik sila. Habang iniisip na nawala lang siya ng 2 linggo ay na-miss niya agad ang lahat ng action. Sumunod noon, sumigaw ng malakas si August na sa wakas ay dumating na ang araw. Sobrang dami niya na daw pinal na all-nighters para lang matapos ang kanilang costumes, kaya siguraduhin daw nila na tignan yun mabuti. Nagpasalamat naman si Rio sa kanya habang si Rudo ay idinidiin sa kanyang isipan na ang trabaho niya ay hanapin ang White Crow na binanggit sa kanya ni Kuro, ang Choker Maker, at yung Watchman series. Napatanong naman si Zanka kung sino pa yung sasama sa kanila sa Doll Fest, kung saan sumagot si August na tignan niya. Andan din daw si Engine, si Ice Hia, at yung mga tao daw sa South Branch folks, pero later pa daw sila noon sasamahan. Isa pa daw, sasama din daw yung itinuturo niya ditong lalaki na may pakiramdam na sobrang out of place niya na hindi siya pwedeng sumali sa usapan. Nang lumingon naman sila sa tinuturo ni August, nakita nila dun si Fu na sumisiksik sa gilid ng isang vending machine, na nagpagulat kay Rudo. Nerbyuso namang napatawa dun si Fu at ipinaliwanag na sa kasalukuyan ay nagtatrabaho sila kasama ang cleaners on a trial basis, na nagpatameme naman kila Rio, Rudo at Zanka, habang si August ay sumigaw na may pakiramdam siya na something's gonna go down. Sa sumunod na eksena, dumating na ang araw ng Doll Festival, at dumako tayo sa town. Sa isang bahay, meron isang misteryosong individual na mukhang isang enigmatic showwoman na lumalabas galing dun. Nakakita siya ng isang crow na kumakain ng natapong waste galing sa isang bucket, at na-concern siya dito at nagpakomento na ang pangit naman ng manners ng ibon na ito. Sa kabilang banda ng town, nagsimula nang mag-announce si Memo sa kanyang mga viewers, habang tinatawag ang mga ito na beautiful ordinary people. Welcome daw sa kanilang big event. Ang araw na pinakahihintay nila ay sa wakas nandito na. Kita dito na puno ang parking lot ng city sa sobrang kilala ng festival na ito, at habang may nagpapark na mga kotse, pinagpatuloy ni Memo ang pagsasalita. Tinanong niya ang mga viewers niya kung bakit nila naririnig ang kanyang boses sa festival, at sinabi niya na dahil daw yun sa MC ang favorite reporter nila sa taon na ito. Bumaba sa isang kotseng nagpark yung misteryosong individual kanina, habang sa isa naman ay yung grupo nila Rudo. Nagulat si Rio na nandito rin si Memo, kung saan napatanong naman si Rudo kung sino yun nang ma-mention niya yun, habang si Engine naman ay napatanong kung tinanggal ba nila yung chokers nila, at si August naman ay pinagmamadali sila. Ipinaliwanag nito habang papunta sila sa mismong area ng festival na once makaalis na sila sa parking lot, makakarating na agad sila sa town. Tumakbo na ito ng mabilis at iniwan na sila, kaya sumigaw si Ice Hia na hintayin sila nito. Sunod na sinabi ni Memo dito na meron silang surpresa na naghihintay sa kanilang mga kalahok sa dulo ng festival, kaya mag-look forward daw sila sa finale. Sinalubong sila dito ng engrandeng selebrasyon habang isinisigaw ni Memo na simulan na nila ang Doll Festival. Nanlaki ang mga mata ni Rudo sa lubos na pagka-surprise sa kung gaano ito kalaki, at napasigaw siya dito na ang awesome noon. Nilaibat niya ang kanyang paningin habang naglalakad-lakad,
at hindi makapaniwala na nagkomento na so ito pala ang Doll Festival. Sumunod noon, ipinakita sa atin ng saglit kung saan ginaganap ang event na ito. Nasa South Ward sila ng Shumina City na tinatawag ding Andyo. At dito ay merong itinuturong summit sa lugar, at nasa may paanan nito sina Rudo and Company. Habang naglalakad sila, sinabi ni August sa kanila na syempre ay kung gusto nilang makapunta sa tunay na festival, kinakailangan nilang umakyat sa pinakatuktok noon. Gayunpaman daw dagdag niya, merong sandamukal na booth at displays na pwedeng tignan on the way, kaya sigurado daw na mararanasan nila ang pinakamasayang oras ng kanilang buhay kahit hindi nila subukan. At isa pa raw na highlight dito ay ang lahat ng costumes, habang si Rudo ay napapatitig lang sandamukal na taong naka-costume. Inisip niyang muli yung ibinigay ni Kuro sa kanyang impormasyon na hanapin niya yung White Crow dahil dadalhin daw siya nun sa isang tao na alam kung saan hahanapin ang Choker Maker. Nang maalala niya yon, napatanong naman siya na pero saan ba siya magsisimula dito? Gulong-gulo siya kung isa lang ba talaga yung crow o isang tao na nakadamit bilang isang crow, kaya napakausap siya sa isipan niya kay Kuro at sinabi na wala siyang feel-thin clue tungkol dito. Kinuha naman ni August yung atensyon nila, at nagpaalam ito na pupunta muna sila ng kanyang little sister na si Ice Hia sa official merch, habang si Ice Hia ay pinaalam sa kanila na hindi na sila magkikitang muli sa daming crowd na ito. Napatanong naman si Rio kay Engine na kung gayon ay ano na ang gagawin nila dun, pero hindi yun agad nag-respond dahil para bang lost in thought ito, kaya tinawag niyang muli yung pangalan nun, na gumana naman the second time, at nag-sorry yun sa kanya. GT na nagkomento si Rio at paulit-ulit niyang sinubukang sabihin ng tama ang isang specific phrase na para sa kanya ay ugali ni Engine, pero pa-cute niyang sinabi na hindi niya yun magawa, kung saan nairita naman sa kanya si Zanka. Poker face namang tinanong ni Rudo kung ang sinusubukan ba nitong sabihin ang mga katagang physically present but psychologically absent, na nagpa-burst na kay Zanka, na nagpatawa naman kay Rio. Habang nagkakaroon ng bonding time ang tatlo, binalika ni Engine yung pag-uusap nila ni Semyo bago sila umalis ng bar. Sinabihan siya noon na huwag mag-alala dito, at pumunta na lang siya ng Doll Festival. Hindi daw nito pwedeng iwanan yung office hanggat hindi pa siya natatapos maibigay ang kanyang trabaho anyway. Pinpoint din ito na nandun din yung boss nila upang makita ang siyang, at busy daw yun sa pag-aasikaso ng bundok-bundok na paperwork backlog sa kasalukuyan. Kaya, ika nito, may oras pa. Pumunta na lang daw siya sa Doll Festival para kay Rudo. Napaisip naman si Engine nang marinig niya yun, at inopen naman ni Semyo na noon pa ay iniisip niya na ito. Pinpoint niya na isang random stranger lang naman si Rudo na lumitaw from nowhere, at tinanong na kung gayon ay bakit ba siya nagkaroon ng care dun to begin with. Bumalik tayo sa kasalukuyan matapos yon, at dito ay deep in thought parent si Engine patungkol dun. Napalingon naman si Rudo sa pagiging seryoso niya, at hindi nagtagal ay may napagdesisyonan siya dito. Tinawag niya bigla si Zanka at Rio na nagpakuha ng atensyon ng dalawang yun, at pagkalingon noon ay tinanong niya na gamit ang kanilang pagkakaintindi sa silent conversation, na tama ba ay sinabi niya sa mga ito na merong rason kung bakit sila pumunta sa festival, kung saan napatanga lang sila Zanka at Rio nung una, pero hindi nagtagal ay seryoso din silang sumagot. Naaalala daw yun ni Zanka at ipinaliwanag na nandito sila upang i-locate ang Choker Maker at makakuha ng clues sa pag-ascend papuntag sphere. Si Rio naman ay napatanong na hindi ba't marahil may part ang mga yun ng Watchmen series, at iniisip niya daw kung kailan ba sinimula ng mga yun na mag-spy sa kanila through sa mga Choker. Sumunod dun, pinagsabihan niya sila Rudo na makinig. Gusto daw nilang umiwas sa kahit anong fight na makagulo sa festival. Kung magagawa lang daw nilang ma-figure out kung nasaan yung Choker Maker, ay mission accomplished na daw sila agad dun. And so, dagdag niya, sa kasalukuyan, ang trabaho niya ay imbestigahan ang crowd na yun, at hanapin ang White Crow. Habang nagpapaulan sila ng kanya-kanyang gesture convo sa isa't isa, napatitig naman sa kanila si Amo na tinanong kung some kind ritual ba yun. Hindi nagtagal, nagpasalamat na si Engine matapos ang kanilang pag-uusap, habang si Amo ay napakomento na talagang close ang cleaners dun, kung saan ninenervyos lang na tumahimik si Fu. Dahil daw dun, may naalala itong si Amo at napatanong kay Fu na tama ba na nagtatrabaho ito sa cleaners on a trial basis. Bakit daw yun isang trial dagdag ni Amo, at bakit hindi na lang siya makasali officially?
Lalong ninervyos si Fu dun, pero hindi nagtagal ay sinubukan niyang sumagot na dahil yun sa walang nag-utos nun sa kanya, na nagpataka ng husto kay Amo sa kung ano ang ibig sabihin niya. Ipinaliwanag pang muli ni Fu na nung nakipag-usap siya kay Corvus, tinanong siya nun kung ano ang nagpapunta sa kanya sa cleaners, kung saan tila isang baliw siyang sumagot ng yes sir at pinpoint na gusto niya kasing mautos-utusan. At matapos daw yun, nauwi siya sa pagiging on a trial basis. Gayunpaman, nagtaka pa rin si Amo sa kanyang narinig, pero sumang-ayon na lang. Dagdag ni Fu na maski yung pagiging nandito niya sa lugar na ito ay hindi niya ideya, kundi inutusan lang siya na pumunta sa festival, kung saan nakita naman ni Amo na ang amazing na pero hinahayaan lang siya ng mga cleaner na sumali ng ganun-ganun na lang. Sumunod noon, ipinaliwanag ni Amo na tinanong niya kung pwede bang sumali. Ginagawa niya daw yun bilang kabayaran sa nagawa niya, at para na rin makatulong si Amo kay Rudo ngayon. Kaya sinabi niya kay Uncle Corvus na gusto niyang maging isang cleaner. Pagkatapos ay tinanong niya kung wala ba itong kayang gawin kapag hindi ito inuutusan. Habang nakikinig si Fu, bigla siyang napabulong sa kanyang isipan na naiintindihan na niya. Sinabi niyang si Amo ay hindi pa kailanman gumawa ng desisyon para sa sarili niya, at naging napakalaking pagkakamali yon, kung saan nakatitig lang si Amo sa kanya na nagtataka pa rin. Sumunod noon naglibot-libot na sila Rudo, at dito ay may nakitang nakakatuwang mask si Rio kaya kinuha niya yung atensyon nilang lahat para lang i-point na binibenta ng mga stalls doon ang ganitong ka-stupid na masks. Pinagalitan siya ni Zanka at sinabi na sobrang dali niyang ma-distract, pero hindi nagpa-apekto doon si Rio at pinpoint pa na si Zanka yung isa sa mga stupid mask na yon, na lalong nagpa-irita doon. Si Rudo naman ay walang humpay na tumingin-tingin sa paligid in hopes na maspata niya yung White Crow, habang si Engine ay nakisali sa asaran ng dalawa at habang tinatawag si Zanka na Zanzan ay sinabi niya na siyang big brother nito ang bibili nito dun, kaya sumigaw si Zanka na no way at panatilihin daw nilang malayo yun sa kanyang mukha. Kaso nga lang, tumunog na yung cash register ng stall na yun at paasar na sinabi ni Engine na wala na at nabili niya na yun, kaya sinabi ni Zanka na edi ibalik niya yun. Kung saan sumingit ang seller na sinabing no returns. Hinikayat naman siya ni Rio at ipinaliwanag na hindi naman sila araw-araw nakakapunta sa isang festival, pointing na huwag na itong maging stock up, kaya naiiritang sinabi ni Zanka na marami pa silang crucial things na kinakailangang hanapin kesa sa mga mask. Nang ipagpapatuloy niya pa lang ang kanyang pagpapaliwanag, may pumukaw ng kanyang atensyon sa kanilang gilid nang dumaan ito. Nanlaki ang kanyang mga mata na kala mo nakakita ng multo, at nang makita niya palang ang silhouette ng taong yon na nakasuot ng parang isang conical hat, walang pag-aalinlangan niyang dinukot sa mga kamay ni Rio yung mask at agad itong isinuot, na nagpataka sa dalawa sa kung bakit niya yun ginawa, habang siya naman ay kinakabahang napapaisip sa kung ano yung ginagawa ng lalaking nakita niya dito. Sa kabilang banda, pumunta tayo sa tinutukoy ni Zanka, at dito ay may kasama itong dalawa pang individual. Nireport ng lalaking naka-conical hat sa kausap nito sa communications device niya na nakarating na sila sa town. Inutos naman ng babaeng kausap niya sa kanila na samantalahin ang event para mahuli ang kanilang target, at ipinabatid na lumalabas na ang mga palatandaan ay tumuturo na yon ang tunay na layunin. Ang babaeng ito ay si Kyoka pala, at habang umaalingaw-ngaw ang sigaw ng nasasaktan ng lalaki sa kung nasaan siya, idinagdag niya na may binabalak daw ang kanilang mark sa mismong Doll Festival. Habang palihim na pinagmamasdan ni Zanka ang lalaking may sombrero na halatang kabado siya, sinabi naman ni Kyoka sa lalaki na pinagkakatiwalaan niya itong asikasuhin ang lahat, at tinawag pa niya itong little brother. Sumagot naman ang lalaki ng ayon sa nais mo, habang sa isip ni Zanka ay tinawag niya ang pangalan ng lalaking yun, na Goka. Sa sumunod na eksena, pinagpatuloy na nila Rudo ang paghahanap sa kanilang target, at dito ay may nakita silang floaty na kamukha ng isang Titan sa Attack on Titan, na nagpakuha ng atensyon ni Rudo at nagpatanong kung ayun ba yung White Crow, kung saan sinabi ni Engine na hindi at isa lang yung Titan costume, at pinuri niya yun sa pagis being impressive. Sumunod noon, itinuro niya naman yung isa pang karakter na kamuha ni Aryo sa Blue Lock at tinanong kung paano naman yon. Kaya sinabi ni Engine na isa yung costume ng isang taong sobrang style, habang napapatanong din kung nasaan yung bird elements dun. May itinurong muli si Rudo at tinanong kung paano naman yon. Kaya sinabi ni Engine na sa tingin niya, yun ay isang holy sword na nag-inspire sa mga tao na magsabi ng obnoxious.
Dahil dito, nairita na si Rudo sa mga customs ng mga tao at napasigaw na wala naman kahit saan yung stupid white crow na yon. Kaya natatawang napakomento si Rio na nagiging desperado na ang kanyang search methods. Habang si Engine ay sinabihan siya na kung lalabas lang ang isang bagay kapag hinahanap mo yon, hindi niya na yun kinakailangang hanapin pa. Note ko lang na nandito rin pala si Sanraku. Tinanong naman ni Rio na paano kung wala dun sa labas yung crow pero nasa loob ng event hall. Kaya sumagot siya na posible yun dahil after all daw, ang main event daw ng Dollfest ay yung Giver Show, na nasa loob nun. Nagtataka naman si Amo na naghahanap pala sila dito ng White Crow, dahil inaakala daw nito na naghahanap sila ng iba pang cleaners, kaya ipinaliwanag ni Rudo na kasali sa show yung twins, at pumunta daw ang mga yun kasama si Mildreta at yung iba pang Southward cleaners, pero duda daw siya na magkikita sila ng mga yon. Kinausap naman ni Fu si He at tinanong kung sa tingin ba nito ay merong kahit anong rason sa pagpunta niya dito. Sumunod noon, sinabi ni Engine kay Amo na for now, sa tingin niya ay didiretso na lang sila sa main hall, kung saan biglang binaba ni Amo yung boses nito at ominous na sinabi na hindi niya sasabihin dito yung tungkol sa White Crow, kaya pinagsabihan nito ni Engine na kung pwede ay wag nitong ibaba ng ganun yung boses niya dahil natatakot daw siya dun. Sa side naman ng nakamasakarang Zanka, baalang-bahala siyang napapaisip kung ano kaya yung ginagawa ng kanyang kapatid dito. Habang nangyayari ito, dumako tayo somewhere in Westward, sa loob ng isang maliit na shed. Nakasindi ang tila interrogation light dito habang pinipin down ng dalawang lalaki ang isa pang individual sa lapag, at nakapalibot dito si Kyoka at ang kaninag mga tauhan. Naglabas siya ng kanay na nagpabahaka sa lalaki, at pinoint niya isa itong decoy at deliberately nitong nilik yung information para isipin nila na siya yung main target. Iniangat nito yung kanay at idinagdag na yung sinabi pa nitong impormasyon ay tungkol sa possession of a terrorist device, na exactly na kind of tip na silang mga Hellguards ay likely pupuntahan. Bigla niyang hinawa yung tenga ng lalaking nasa lapag na nagpasigaw dun, at sinabi niya na pero yung lalaking ito ay yung sacrificial pawn lang, at tinanong kung hindi ba siya nasasaktan sa tuwing nakikita niyang ginagamit siya, sinasamantala, at pinipilit pasanin mag-isa ang lahat ng paghihirap. Sinabi din ni Kyoka na sigurado siya na narinig din naman ito yung agonies na na-experience sa prison ng Hellguards, kung saan nagpakita naman ng lubos na takot yung lalaki dahil dun. Duda naman daw siya na gustong pumunta ng lalaking ito doon para sa taong nagpadala sa kanya, kaya habang inaangat niya yung pinutol niyang tenga nito, seryoso niyang sinabi na sabihin ito sa kanila kung ano ang mangyayari sa Doll Festival. Hinintay nila yung sagot ng lalaki, at sa kabila ng natatamo nitong torture, nagawa pa nitong ngumiti at sabihing huli na sila dahil napapaikot na sa kasalukuyan ng device na yun na paikutin ang mundo. Dependent na daw silang lahat doon at hindi na sila mabubuhay nang wala yun. Dagdag nito na in the past, nawala ng mundo ang Kanyag ruler, kaya ngayon daw ay habang ipinapakita sa atin ang nanlalaking mga mata ni Rudo habang may tinitignan, yung lalaking tinutukoy nito daw ang magiging bagong ruler ng mundo. Matapos yun, bumalik na tayo kila Rudo, at dito ay pinag-uusapan na nila ni Zanka ang tungkol sa Hellguards, kaya napatanong siya kung ano ba yung mga yon. Tinanong din siya ni Zanka kung alam niya ba kung papaano sila nag-i-specialize sa pag-exterminate ng trash beast, at sinabi na kabaliktaran nila yung Hellguard. Isa raw yung organization na nanghuhuli ng mga human beings. With a few exceptions ika niya, ang Hellguard daw ay isang assemblage ng mga tao na walang powers, pero ang bawat isa daw sa mga yun ay expert sa pakikipaglaban sa ibang tao at hindi daw mahalaga kung isang giver pa yung mga makakatapat nito. Kapag nakita daw ng mga yon ang isang individual bilang threat, sumusugod ang mga yon, at ninote niya na kaya hindi niya alam kung bakit naggagala-gala pa rin yung raiders kung may Hellguards naman. Napaisip naman dun si Rudo at na-realize niya na parang kagaya ang mga yon ng tinatawag nilang apostles sa sphere. Sumunod noon, pinagsabihan siya ni Zanka na siguraduhin niya din na hindi siya mahanap ng mga yon, na nagpagulat at taka sa kanya. Ipinaliwanag nito sa kanya na iniimbestigahan din ng Hellguard ang antagonism sa pagitan ng sphere at ground, kaya bilang isang spherite daw, kapag nahuli siya ng mga yon, kukunin siya noon whether deserve niya o hindi. Nabahala doon si Rudo at pinpoint na sinabi nito na nandoon yung Hellguards at tinanong kung ibig bang sabihin noon ay hinahabol siya ng mga yon, kaya sumagot si Zanka na hindi niya alam, pero wala daw sa posisyon yung kapatid niya kung saan gumagawa lang yun ng mga ordinaryong patrol. Either may nangyari daw,
o may mangyayari sa lugar na ito. Nagtaka naman si Rudo nang ma-mention ni Zanka na kapatid niya yung nandito, na nagpaalala din kay Engine na hindi niya pala alam ang tungkol doon. Dahil doon ay ipinaliwanag sa kanya ni Engine na yung kuya ni Zanka na si Goka ay ang second in command ng Red Horn Squad 1 Nanogram Hellguard, at yung ate niya naman na si Kyoka ay yung commander ng squad na yun, at pinoint na Hella Elite ang Najiki family. Tinanong naman ni Engine si Zanka bilang reminder kung maski yung dad niya ay isang ex-Hellguard, kung saan reluctant na umuo si Zanka. Ano naman daw yung ginagawa ng mom niya, tanong ni Rio, kaya sinabi niya na apparently isang taon na ang nakalipas, ginawa na yun na commander ng lahat ng Horn Squad ng Hellguard, na lubos na nagpawindang kay Engine sa level at posisyon ng kanyang mga kapamilya, at nagpasigaw dito na downright terrifying ang mga yun. Sumang-ayon naman si Zanka doon at idinagdag na disinherited na siya ng mga yon, kaya tama na daw ang pag-uusap nila tungkol sa kanyang pamilya at hanapin na lang ang White Crow. Napatitig si Rudo dito kay Zanka, at napaisip sa sarili kung bakit kaya sumali iyon sa cleaners. Pinagpatuloy na nila ang paglalakad, sa gitna ng napakaraming tao, at excited na napansin ni Rio na malapit na sila sa main hall. Napalingon sila sa summit at nagkomento na dun pala mangyayari yung Doll Festival. Sa isip ni Rudo, sinabi niya na kung sakali mang mahanap nga nila yung White Crow sa lahat ng ito, ay magagawa ba nilang makakuha ng kahit anong kasagutan tungkol sa kung nasaan yung choker maker dito. May pumukaw naman ang kanyang atensyon nang mapansin ng individual na ito na mukhang wala silang mga raffle tickets. Pagkalingon ni Rudo, pinakilala ng individual ang kanyang sarili bilang kasapi ng Dollfest staff na may pangalang Wing. Masaya silang win-elko nito sa Doll Festival, at mukhang dito natin mapapansin na ito yung kaninang misteryosong babae. Nagtaka naman si Engine dito kaya pinoint ni Wing na tickets tong hawak niya, at nang dahil nagtaka sila ay naisip din ito na hindi nila alam yung kaganapan dun. Ipinaalam niya sa kanila na nagbibigay sila ng raffle tickets para sa opening act ng Dollfest. Isang concert nang wala ng iba kundi si Tulili. Nang marinig nila ang pangalan na yon, nagpalabas ng lubos na excitement at pagkagulat sila Rio at Engine, kung saan nagtaka naman si Rudo sa naging reaksyon nila. Sinigurado ni Engine kung the Tulili yung tinutukoy ni Wing, habang si Rio ay napapatanong kung talagang nandito ba yun mismo sa lugar at kung sinabi ba ng Dollfest ang tungkol dun sa mga tao, kung saan sinabi ni Wing na kaka-announce lang nun kahapon at kumalat nga daw yun sa mga telebisyon at radyo. Sa kabilang banda, taka si Rudo sa kanila, at napatanong ito kung ano ba yung pinag-uusapan nila dito, kung saan nagulat si Engine sa kanya at pasigan itong napatanong kung gaano ba siya ka-stupid dahil si Tulili daw ang biggest star ng ground. Kumakanta, sumasayaw, at gumagawa daw iyon ng magic tricks. Isa daw yung master of all kinds of performance art. Ang Queen of Entertainment. Pinoint niya din na pinapatugtog nga nila yung isa sa mga kanta noon nung isang araw, at napapabap nga daw ng ulo noon si Rudo, kung saan nag-struck yun kay Rudo at naalala niya na ganun nga ang nangyari. Sinabi din ni Wing sa kanila na isa sa bigwigs ng Doll Festival ang humiling doon personally na mag-perform, at pumayag daw yun. Isa rin daw siyang huge fan, kaya eager daw siyang matapos ang patre-trabaho at makapasok na sa event hall, kaya kunin na daw nila ang tickets nila sa box. Pagkatapos ay excited na nagtanong si Rio kung para saan yung mga ticket, kung saan masayang ipinaliwanag ni Wing na may raffle, at ang isang maswerteng mananalo ay makakakuha ng isang item na mismong galing sa katawan ni Tulili. Napasigaw si Engine ng "oh snap" sa sobrang tuwa, habang iniisip naman ni Rudo na hindi na niya kayang makisabay sa nangyayari. Sabay-sabay silang tatlo na kumuha ng ticket, at nang makuha na ni Rudo ang kanya, masaya namang sinabi ni Wing na siya ang kumuha ng huling ticket, at wala nang laman ang kahon, ibig sabihin, tapos na ang trabaho niya. Tinawag ni Wing si Rudo na Little Wolf at sinabi na siya ang kanyang lucky boy, at sigurado daw siya na may magagandang bagay na nakaabang para sa kanya. Walang siglang sumang-ayon si Rudo habang iniisip na ang hinahanap niya lang naman talaga dito ay ang White Crow. Pero imbes na normal na lucky number gaya ng 777, ang nakuha ni Rudo ay 666, na alam nating lahat na may sikat na kahulugang Antichrist o kaya naman ay ang demonyo. Sinabi ni Wing sa kanya na kung siya ang manalo, tatawagin nila ang numerong nasa ticket niya, kaya dapat ay magmadali na siyang lumapit sa entablado. Pagkatapos noon, nagsimula na silang maglakad papasok sa main hall, habang ipinapaliwanag ni Wing na nagsisimula na ang opening ceremonies,
kaya dapat daw ay pumasok na agad sila. Tinitigan siya ni Rudo at napakomento na napakataas ng energy nito. Habang iniisip niya na parang lalo lang siyang napapalayo sa White Crow, si Rio naman ay puro excitement ang nararamdaman sa kung anong mangyayari. Pagpasok nila sa loob, biglang nanlaki ang mata ni Rudo dahil sa sigawan ng napakaraming tao na sabik sa simula ng performance. Sumigaw ang MC na si Memo na handa na sila, oras na para simulan ang Doll Festival. Ramdam ni Rudo ang matinding excitement ng mga tao sa paligid. At nang ay anunsyo ni Memo ang pambungad na performance ngayong taon, ang Queen of Entertainment, Tulili, nagsimulang lumipad ang mga puting kumikislap na uwak papunta sa gitna ng entablado, dahilan para makuha ang atensyon ni Rudo. Lubos siyang nabigla sa kanyang nakita, at habang nagtipon ng mga uwak sa anyong parang kakun, unti-unting lumabas sa gitna si Tulili, suot ang kanyang magarbong kasuutan at estilo, pinamangha niya ang buong crowd. Sa labas ng main hall, ipinakita sa atin na nandito parent si Wing na nakangiti at hawak-hawak ang kanyang raffle box, habang nagsisihiyawan na yung mga tao sa loob. Bumalik naman tayo sa loob ng main hall at dito ay nanlalaki ang mga mata ni Rudo habang enggrande na ipinapakilala si Tulili. Matapos lumabas ni Tulili sa stage, agad na sinubukang kunin ni Rudo yung atensyon ni Engine sa pagsabi na nakita niya yung White Crow, pero sa lubos na pagka-excite, hindi siya napansin ni Engine habang sumisigaw ito na sobrang sick na napapanood niya si Tulili ng live. Napakomento naman si Amo na hindi niya ito maintindihan, pero meron daw unique scent sa loob ng lugar na ito. Tinitigan ni Rudo si Tulili sumunod noon, at habang ginagawa niya yon ay napasabi siya sa kanyang isipan na siguradong yon na yung tinutukoy ni Kuro. Ang person na alam kung saan hahanapin ang choker maker. Nairita naman siya kay Kuro nang maalala niya yung impormasyon na binigay noon na hanapin nila yung White Crow, at dapat daw ay sinabi na lang noon yung pangalan noon ni Tulili at hindi na nila kakailanganing maghanap kung saan-saan. Pero habang pinagmamasdan ng napakaraming taong sumusuporta dito at sa sobrang sikat nito, napaisip siya kung meron bang kahit anong paraan para makausap nila yung babaeng yun. Sa side ni Tulili, iniangat niya ang kanyang staff, at sinimulan na nito ang kanyang performance sa pagpapalabas ng intense na tinig. Patuloy na bumalat sa paligid ang nambabalagbag na kanta, na yumanig sa mga katawan ng manunood doon at nagbigay ng gulat, tuwa, at pagkamangha sa kanila. Nagpose-ang si Tulili habang patuloy ang paglabas ng mala-aggressive na tunog mula sa kanya, na nagsanhi ng mas malakas na paghiyaw ng mga tao. Nagseryoso ang kanyang mga mata sumunod noon, at tinapak niya naman ang kanyang staff sa lapag, na nagsanhi ng malakas na blast of smoke papalibot sa kanyang katawan. Napatahimik yung crowd at napanganga ng mangyari yun, pero hindi nagtagal hamupa din yung usok at nagpakita din ulit si Tulili, pero ngayon ay iba na ang kasuutan nito na para bang dramatikong kasuutan na may matulis na sombrero na parang pangmilitar, mga emblema ng pentagram, balikat na may spike, at mataas na boots, na nagbibigay ng kaotikong itsura na parang Gothic ringmaster. Gulat na gulat si Rudo sa biglang pagbabago ng damit nito, kaya natutuwang pinoint ni Rio na nagagawa nun yun dahil sa kanyang wand, na kanyang vital instrument nun na Luna Vis, at sinabi din na si Tulili ay kaya ring gumamit ng magic. Matapos magpalit ng damit, tumalon si Tulili sa ere na nagpakuhang muli ng atensyon nila Rudo. Tila ba nagsimula itong lumipad at nagkaroon ng buhay yung ghost at clown backdrop ng stage. Lumiwanag yung mga yun na nagpaliwanag din ng mga mata ng manunood. Sumunod noon, habang kumakalat ang napaka-hype na musika, sumigaw si Tulili na ay angat ng mga manunood niya ang kanilang mga kamay, kung saan sabay-sabay naman nila yung ginawa habang nagva-vibe sa kanyang kanta. Napapaiyak pa dito si August sa sobrang tuwa at maski yung MC ay napapaangat din ng kanyang mga kamay. Pati na rin sila Engine at Rio ay hindi napigilan ng excitement, habang si Rudo ay patuloy na namamindblown sa mga pangyayari dito. Sumunod noon, nagbagong muli yung damit ni Tulili, at nagsihiyawan muli yung mga tao dahil dun, habang si Rudo ay napansin na tapos na yung kanta. Nagpasalamat si Tulili sa kanilang lahat sa pagpunta dito pagkatapos noon, at sinabi niya na malaking karangalan na mag-open para sa magnificent event na ito, habang ini-express na punong-puno ng pride ang kanyang puso. Sinabi niya pagkatapos na iniaalay niya ang kanyang paggalang sa kahangahangang Doll Festival na ito, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa White Crow na minsang nagligtas ng kanyang buhay,
at ang kanyang hangarin ng mga biyaya at ngiti para sa lahat ng nanunood at sa mga performer ngayong araw, habang patuloy na sumisigaw ang crowd at ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa kanya. Sinabi niya din na ngayon ay mag-sit back na lang sila at enjoy inang rest ng show. Matapos ang kanyang pagsasalita, sumigaw naman si Memo ng sobrang hype, at nagpasalamat siya sa awesome opening act noon ni Tulili. Nagsipalakpakan na ang mga tao at si Engine ay kumalma na at nagkomento na sobrang sick nang nakita nila. Pati rin si Rudo ay napakomento gamit ang kapareho ng words habang namamang-apa din. Natutuwa naman si Amo dito dahil itong umaalingaw-ngaw na tuwa ng lahat ng tao dun ay ang scent of joy daw pala, habang si Rio ay natawa dahil grabing pressure daw para sa susunod na act ang ibinigay ni Tulili. Sumingit naman si Zanka at siya na mismo ang nagpaseryoso ng sitwasyon nila nang i-point niya na nahanap na nila yung may alam kung nasaan yung choker maker, at tanunin kung papaano nila yon tatanungin. Napatameme dun si Rudo at agad na naalala na oo nga pala at may problema silang ganon. Sinabi ni Engine na sa tingin niya ay hindi nila yun makakausap, kung saan sumang-ayon naman dito si Rio at pinpoint na outsiders lang sila. Seryoso namang tinanong ni Rudo kung susugod sila sa stage dun, kaya ominous siyang pinagsabihan nila Zanka at Engine na huwag niya yun tangkain. Kung gayon daw ika ni Zanka, mukhang itong hawak na lang nila ang tangi nilang pag-asa. Inilabas niya yung ticket niya, na nagpa-realize kay Rudo sa kung ano yung ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Zanka sa kanila na kung may manalo sa kanila ay pwede silang makapunta sa stage, kung saan napatanong naman si Rio kung kaya ba nilang manalo dahil yung chance nila dito ay 4 in a gazillion. Nababahala namang tinanong ni Rudo na paano kung hindi sila manalo dun, susugurin ba nila yung stage, habang si Engine ay inisip na dahil kasama sa show yung twins ay baka kapag kinausap sila noon ay makausap din nila si Tulili. Well, either way daw, malamang daw ay hindi gagawin ng mga yun yung raffle hanggang sa matapos yung show, kaya sinuggest niya na enjoyin na lang nila yung doll show, kung saan sinabi ni Zanka na yun naman ang rason kung bakit pumupunta ang mga tao sa event na ito. Nakuha naman ni Amo yung atensyon nila nang sabihin nito na kung interesado sila sa raffle, sa tingin niya daw ay nagsisimula na yun. Agad silang lumingon sa stage at inilagay ang focus dun, at sinimula namang i-announce ni Memo sa mga tao na tatapusin na nila ang suspense ngayon din. Ilabas na raw nila ang kanilang Tulili raffle tickets, at sisimula na daw nila ang drawing. Habang naghihiyawan yung mga tao, napakomento si Zanka na ang bilis naman noon, si Rio ay sinabi na hindi pa nga nagsisimula yung main doll show event, si Engine ay naiiritang pinpoint na alam naman ng lahat na dapat mong ginagawa ang raffle either during intermission o sa dulo ng event, kaya napatanong siya rhetorically kung hindi ba nakuha ng management yung memo, at si Rudo at Amo naman ay naka-poker face lang na nakatitig. Sumunod noon, sinabi ni Tulili na bubunutin niya na ang winning ticket. Napuno ng anticipation ng mga tao sa kung sino kaya maswerteng mananalo sa raffle na ito habang binibigyan sila ng performer ng pabitin na feeling. Gayunpaman, binigyan pa tayo ng mas matagal na pabitin ng lumipat ang eksena sa pag-uusap ng Red Horns Hellguard Company 1. Sinabi ni Kyoka kay Goka yung tungkol sa nalaman nila sa terrorist device, at nilinaw ni Goka kung sinabi niya ba na in circulation na yun sa kasalukuyan. Pinaniwalag ni Kyoka na base sa lalaki, dependent daw silang lahat doon at hindi daw nila kayang mabuhay nang wala yon. Matapos mag-isip-isip, inutusan niya si Goka na ilagay nila ang Anjo under immediate lockdown. Critical daw ang sitwasyon doon, at ang natuklasan nila ay maaaring yumanig sa pundasyon ng ground. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng operatiba sa lugar na ang pangunahing layunin ay arestuhin ang target, at habang inaalis niya ang kanyang choker ay idinagdag niyang mula ngayon, ang lahat ng komunikasyon ay gagamitin na ang lumang paraan. Matapos iyon, bumalik tayo sa sitwasyon sa Doll Festival, at dito ay malapit nang i-reveal ni Tulili ang winning number ng raffle. Iniangat niya ang raffle box, at bigla yung bumukas on all four sides. Kaso nga lang, napatitig yung mga tao nang may pagtataka dahil walang lama yung box na yon. Sa tabi naman ni Zanka habang pinupoint niya yung obvious, may nagsimulang mag-glow. Napalingon sila nila Rio, Engine, at Amo kay Rudo, dahil dito nanggagaling yung pag-glow. Gulat naman si Rudo nang magsimulang mag-glow ang kanyang card, at sa lakas ng pagkinang noon ay kitang-kita yon sa buong hall. Inisip tuloy ng mga kasama niya kung talaga bang siya yung nabunot dito. Tinuro naman siya ni Tulili,
at sinabi na ang winning number ay iaanunsyo ng maswerteng manunood na may kumikislap na ticket, na nagpawindang kay Rudo na siya yung tinutukoy nun. Gayunpaman daw, hindi naman siya bumunot ng numero, na nagpasigaw sa mga tao sa hall. Sinabi naman ni Memo na hindi niya makontain ang kanyang flabbergasted response, at pinuri niya si Tulili gamit ang salitang magaling, at pinpoint na maski ang isang simpleng raffle ay hindi lang basta isang normal na raffle sa mga kamay nun. Tuwang-tuwa yung mga kaibigan ni Rudo at hindi makapaniwala na nanalo siya habang niyayanig siya sa tuwa. Sumunod noon, sinabi ni Tulili na maaari ba siyang samahan ng lucky winner nila na samahan siya sa stage, at pagka-snap niya ng kanyang mga daliri, nagsimulang may mangyari sa katawan ni Rudo, at bigla na lang itong naglaho sa tabi nila Engine, na nagpagulat sa kanila. Noindang sila na bigla na lang nawala yon, pero agad na nakuha ang kanilang atensyon nang magsigawan ang mga tao na malapit sa stage at sa hindi pagkapaniwalang ekspresyon ni Memo. Napatanong ito kung isa ba ito sa magic tricks ni Lily dahil yung winner daw ay nasa stage na agad, at actually ay nag-teleport daw sila. Windang na windang sila Zanka nang mangyari yon. Hindi makapaniwala si Zanka na may teleportation magic si Tulili dahil alam daw nila na nai-utilize nun ang magic at kung ano pa, pero too much na daw ito. Habang si Rio ay tuwang-tuwa sinabi na way too sick si Tulili, at si Engine ay may inggit na tinawag si Rudo na lucky bastard. Tinanong naman ni Amo kung ano ulit yung mangyayari kapag nanalo ka, kaya sinagot siya ni Engine na sinabi daw ng mga yon na makakakuha sila ng isang item sa person ni Tulili. Sa kabila ng pagkainggit, masayang inisip ni Engine na naligtas sila ng pangyayaring yun sa ilang problema. Habang tinitignan si Rudo na tinatanong ni Tulili kung ano ang kanyang pangalan at inaabutan ng mic ng isang staff, inisip niya na nagawa nga nung makipag-deal sa information broker, kaya if anyone daw na makakuha ng info tungkol sa kung saan mahahanap yung choker maker, ay si Rudo yun. Gayunpaman, dahil windang na windang pa at nabibigla sa pagka-teleport, wala sa sariling tinanong ni Rudo kung nasaan siya, na nagpa-facepalm kay Engine. Nagkomento naman si Zanka na na-imagine niya na ganun nga ang mangyayari kay Rudo kapag nilagay mo yun bigla sa isang stage out of nowhere, habang nagkomento naman si Rio na sa dami ng nangyayari, yung mission nila, ang teleportation, at yung napakalaking crowd, hindi niya masisisi si Rudo kung bakit siya litong-lito, at si Engine naman ay napaisip na lang na ganun talaga siyang klase ng tao. Sa side naman ni Amo, sa kabila ng kanyang nakangiting mukha, tinanong niya kung in trouble ba si Rudo at kung gayon daw ay ominous niyang idinadag kung dapat niya bang bigyan ng ilang amoy yung babaeng yon, kaya sinabi ni Engine na hindi at nagkomento na sobrang nakakatakot niya on too many levels. Sa isip niya, chinir niya si Rudo at sinabihan na kinakailangan niyang mag-push through sa challenge na ito. Sumunod nun, pumunta na tayo sa side ni Rudo, at habang flustered siya na bahala siya sa sobrang mixed up niya. Kaya sinubukan niyang pakalmayin ang kanyang sarili at alalahanin yung misyon. Habang sinasagot niya ng putol-putol na 666 yung number niya, inisip niya na yung pangalan ni Tulili at kung ito yung White Crow ay kinakailangan niya itong tanungin tungkol sa choker maker, pero napatanong din siya kung kailan niya kaya maitatanong yun. Lumingon siya kay Tulili habang tinatanong ang sarili kung tama ba na yun din mismo yung White Crow, at nang makita niya yung White Crow sa headpiece nun, mas naisip niya na tama siya. Nakuha naman ito yung atensyon niya nang titigan siya nito ng mata sa mata ng may kakaibang aura, na nagpataas ng senses ni Rudo. Napansin ni Tulili yung reaksyon niya, kaya gumawa ito ng paraan upang mapagkaisa sila. Habang winawasiwas ang kanyang staff, in-excuse niya sila sa crowd at sinabi na para bigyan si Rudo ng item galing sa kanyang sarili, kinakailangan niyang tanggalin yon, kaya kinakailangan din nila ng privacy. Gumawa si Tulili ng bunker of thorns na silang dalawa lang ang kasya, kaya nagsimulang magbulungan yung mga manonood. Sa side naman ni Engine, naiinggit niya muling tinawag si Rudo na lucky bastard. Sumunod noon ay pumasok tayo sa sitwasyon sa loob ng thorns, at dito ay kita na kinakabahan si Rudo habang nakikipagtitigan kay Tulili. Makalipas ang ilang saglit, nagsalita na si Tulili at tinanong na hindi ba't siya ang anak ni Alto Sorobret. Bigla namang naalala ni Rudo yung mga tinatawag sa kanya nung nasa sphere pa siya na anak siya ng isang murderer, na yung tatay niya yung may kasalanan kung bakit madumi ang mga tao na yon, at kapag isang kriminal ang isang tatay ay bound daw na ganun din ang mangyayari sa anak noon one day. Naalala din niya yung panahong kinulit niya si Recto na sabihin sa kanya ang pangalan ng kanyang tatay,
At dito ay nagawa niya na iyong mapilit na sabihin sa kanya, at ang pangalan daw noon ay Alto Schurbrecht, na kagaya ng menensya ni Tulili sa kasalukuyan. Napatitig nung una si Rudo dito, at nang sasagat na siya ay pinigilan niyang mag-lash out, pero sa sobrang ominous na pagsasalita ay tinanong niya si Tulili kung ano yung alam nito. Papaano daw nito yun nalaman, at Tigosphere din daw ba siya? Napapansin na ni Tulili ang unti-unti niyang pagkagalit habang patuloy siyang nagtatanong na buhay ba yung tatay niya at nandito daw ba yun sa ground. Nagsimulang i-activate ni Rudo ang kanyang powers, kaya habang gigil na gigil niyang tinatanong kung ano yung alam nito, lumabas na ang kanyang aura sa likuran. Hindi naman nagpaapekto si Tulili dito, at matapos niyang basahin yung reaksyon ni Rudo, nagsimula siyang magtaka at sinabi na hindi siya in any kind of upper management. Nang dahil sa kommentong yun, nawala si Rudo at naguluhan sa ibig niyang sabihin, na nagpataka din dito. Habang inaangat niya ang kanyang staff, masigabong sinabi ni Tulili na siya ang Queen of Entertainment, or rather ayun yung bansag ng mga tao sa kanya. Pero isa lang daw siyang clown na may kahilingan na magbigay ng mga ngiti sa mukha ng madla, kaya wala daw up top or down below para sa kanya. Nang ipapaliwanag palag ni Rudo na hindi ganong up top yung ibig niyang sabihin, naputol siya agad ni Tulili nang idagdag nito na hindi posible para sa kanya na malaman kung nandito yung tatay niya ngayon for the show dahil after all, never pa naman daw niya iyong nakilala. Napatahimik ng saglit si Rudo nang marinig ang lahat ng yon, at hindi nagtagal ay napakomento siya sa kanyang isipan na hindi siya makapaniwala na yung babaeng ito ay isang total airhead, habang si Tulili ay idinadagdag na hindi niya daw dapat tanungin ang ibang tao kung buhay pa ba yun dahil may nagsabi daw sa kanya na most happy ang mga magulang kapag kinakausap sila ng kanilang mga anak directly. Sa labas naman ng Thorn Hut na ginawa ni Tulili, patuloy na nagbubulungan ang mga tao sa kung ano kaya yung nangyayari sa loob noon, at maski si Maimo ay nawiwindang sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob noon, pati na rin si Engine ay nanggigigil na sa inggit habang tinatawag si Rudo na lucky bastard. Sumunod noon, bumalik tayong muli sa pag-uusap nila Rudo at Tulili kung saan kakatapos lang ni Rudo ipaliwanag yung tungkol sa White Crow. Na-realize naman ni Tulili na nakita niya yung performance at costume nito, kaya inassume niya na ito yun. Ipinaliwanag ni Tulili sa kanya na espesyal ang White Crow para sa kanya. Nung batang-bata pa lang daw siya, nakarating siya sa isang no man's land at napunta siya sa mapanganib na sitwasyon. Sa mga panahon daw na yun ay isang White Crow ang nakahanap sa kanya at tinulungan siyang makarating sa ligtas na lugar. Nung takot na takot daw siya ay hindi niya magawang tumigil umiyak, kaya nakakatawa daw na sumayaw yung crow upang mapangiti siya. Simula daw noon, ang White Crow daw ang naging theme ng kanyang soul. Ginusto niya daw na mapangiti ang mga tao kagaya ng ginawa ng White Crow para sa kanya, at sumumpa daw siya sa kanyang soul na gagawin niya talaga yon. Sinabi niya pagkatapos na siguro siya na ang pinakamalapit na bagay sa tinatawag na White Crow sa festival na ito, at inilarawan ng pagkagulat niya nang malaman niyang hinahanap din pala siya ni Rudo, dahilan para magtanong si Rudo sa isip niya tungkol sa salitang din na ginamit nito. Ipinaliwanag ni Tulili na may isang kaibigan siyang humiling sa kanya na makipag-ugnayan sa anak ni Alto Schurbrecht, bagay na agad na nakakuha ng atensyon ni Rudo. Pero aniya, naging medyo mahirap hanapin si Rudo. Sinabi raw ng kanyang kaibigan kung ano ang itsura nito at nakabilang siya sa mga cleaner, pero tuwing nagtatanong siya, lahat ng cleaner na nilapitan niya ay nagulat lang sa kanya. Ang totoo pala, ang mga cleaner na nilalapitan ni Tulili ay mga totoong tagalinis ng kwarto at pasilyo, dahilan para mapakomento si Rudo sa isip niya, na sa pagkakaalam niya, mukhang hindi yata yun ang parehong mga cleaner. Bilang last resort daw ay pumunta siya sa tinatawag nilang information broker at sinabi daw nun sa kanya na maiimbitahan si Rudo sa upcoming Doll Festival, na nagpawindang naman kay Rudo nang maisip niya na sinet up nun ang lahat ng ito. Agad naman siyang nabahala at sinabi na sandali lang. Kung pumunta daw itong si Tulili sa information broker ay nangangahulugan yun na nagbayad ito ng presyo, kung saan buong saya na iniulat ni Tulili na kasalukuyang ubos na ang kanyang pera, na nagpasigaw kay Rudo na sinimat yun ni Kuro. Sumunod noon, nabalot si Rudo ng undescribable sensation nang malaman niya yun, na para bang ginamit siya ni Kuro upang perahan ang isang inosenteng babae. Idinagdag naman ni Tulili na sa kabila ng kanyang pennilessness, yung staff dito yung nag-asikaso na ng lahat. Sinuggest daw ng mga yun yung raffle at sinet up para sa kanya, at ang tanging niya lang kinailangang gawin ay yung cards.
Matapos yun, inaya na ni Tulili si Rudo na magpatuloy sa kanilang raffle at ibibigay niya na daw yung gift para sa winner, or rather isang special delivery galing sa kaibigan nito, para sa kanya. May idinukot ito sa kanyang cleavage, at inilabas niya sa gitna noon ang isang choker. Nagtaka naman si Rudo habang inaabot nito yon, habang si Tulili ay ipinaliwanag na specially made yung choker na yon, at yung job niya daw ay isuot yun matapos niyang umalis ng stage. Sumunod noon, sinabi ni Tulili na muntikan niya na itong makalimutan, at sinimulan niya ang cast-an ng spell yung choker. Para daw yun na masigurado na mag-iba ang itsura noon para sa ibang tao maliban sa kanya. Nagtaka naman si Rudo sa ibig nung sabihin, pero hindi na yun pinansin pa ni Tulili at sinabi lang na isa lamang siyang delivery girl. Wala daw siyang alam maski yung tungkol sa kanyang tatay. Ang alam niya lang daw ay ang pangalan noon. Agresibong kinwestiyon ni Rudo ang sinabi nitong wala siyang alam, at nagkomento na kung ganoon, hindi niya masasabi kung saan matatagpuan ang choker maker. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, sumabat si Tulili at sinabing ang tanging alam lang niya ay ito, na yung taong yun doon, na para bang tinuturo ang nasa kabilang dulo ng choker, ay gustong-gusto siyang makausap. Sumunod noon, nagsimula nang lumabas si Tulili sa Thorn Hut habang wini-wish ang best of luck sa kanya. Pagkatapos, engranding lumabas si Tulili at nag-sorry siya na pinaghintay nila yung mga tao, at ipinaalam niya sa kanila na natanggap na ng raffle winner nila, na si number 666, ang kanyang prize. Ngayong natapos na daw yun, tapos na din ang kanyang role, kaya nagpaalam na din ito at hiniling na sana napangiti sila dito. Hype namang sumigaw si Maimo at nagpasalamat kay Tulili para sa kanyang most excellent, mind-blowing, at titillating opening act. Pero bago ito umalis, sinichitan niya is Rudo at binulungan na sabihin sa makakausap niya na nag-hello siya dun. Yumuko na si Tulili pagkatapos nun at sinabi na magkita na lang silang lahat muli at sumigaw ng talemi. Naglaho na si Tulili matapos niya yun sabihin, habang naghihiyawan yung mga manunood sa kanya. Sumunod noon, in-announce ni Maimo na completely messed up na yung program nila, pero wala naman daw yung problema. Nang sasabihin pa lang nito na tignan nila kung ano ba ang natanggap ng kanilang lucky winner, lubos siyang napanganga sa kanyang nakita, at maski ang lahat ng tao doon ay lubos na noindang at nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita. Lumalabas na dahil yun sa ang nakikita nilang hawak ni Rudo ay isang J-cup bra, at since dalawa lang sila ni Tulili kanina sa loob ng Thorn Hut, naisip ng mga ito na pagmamay-ari iyon ng Queen of Entertainment. Tumalon naman si Rudo papaalis ng stage matapos yon, at nang mapansin niya yung itsura ng mga tao habang nakatitig sa kanya, nagtaka siya at napatanong sa sarili kung ano kaya yung itsura ng natanggap niyang choker para sa ibang tao. Pagkarating niya sa grupo niya, galit na galit siyang tinuro ni Engine, habang siya ay nagsimula lang na mag-sorry dahil hindi daw siya nagka-chance na tanungin si Tulili para sa choker maker. Naalala niya naman na sinabi nun ni Tulili na isuot yung choker matapos niya umalis ng stage, kaya ginawa niya naman yon, na nagbigay ng iba't ibang extreme na emosyon sa mga kasama niya. Si Zanka ay nasimulang makringe ng husto habang sumisigaw na masyado itong weird at audacious kahit ilang beses niya pang tignan, si Rio ay lubos na natawa, si Engine ay sa kabila ng pagiging inggit ay pinuri niya si Rudo, at si Amo ay napahawak sa kanyang dibdib habang nagkokomento na ayun pala ang gusto niya. Pasensya na daw na hindi siya ganung ka-gifted. Takang-taka tuloy si Rudo kung ano ba ang nakikita ng mga yon, pero nalaman niya naman yun agad nang i-point out na ni Rio habang natatawa pa din sa kanya habang nakasuot ng bra. Nagsimula namang mag-buzz yung choker na nagpakuha ng atensyon ni Rudo. Sinabi naman ni Engine na kailangan niyang ikwento ng eksakto kung ano ang nangyari sa likod ng kurtina sa bawat minuto at sensual na detalye, kaya naman napasigaw si Rudo habang tumatakbo papalyo, litong-lito at inis, na hindi naman ganoon ang nangyari at sinabihan si Engine na tumahimik, habang iniisip niya na wala siyang marinig kahit ano mula sa choker. Nang makalayo-layo na siya ay pamwesto siya sa lapag at nagkomento na baka marinig niya na iyon dito. Inisip niya na ngayong naglaho na yung White Crow nang walang naiwang trace, ang choker na lang daw na ito ang kanyang tanging pag-asa. Napatanong siya sa kanyang sarili kung kanino kaya ito konektado at kung sa kaibigan ba ni Tulili na menensyon noon. Nagsimula ulit mag-buzz yung choker, kaya agad niya na yung pinakinggang maigi at tinanong kung naririnig ba siya nito. Tumahimik ng saglit ang paligid at bigla na lang sinabi ng nasa kabilang linya na siya ang choker maker.
Napatanga dun si Rudo at nagtaka. Tinawag siya ng kausap niya sa kanyang buong pangalan at sinabi na alam nito ang kanyang kahilingan, na nagbigay ng lubos na pagtataka at kaba sa kanyang mukha. Nasa individual daw na ito ang impormasyon tungkol sa kanyang tatay at isang piraso ng Watchmen series. Binigyan siya nito ng ultimatum na kung gusto niya yung mga yun, wawasakin niya daw yung Doll Festival. Habang nangyayari ito, pumunta tayo sa parking lot at dito ay naghihintay sa loob ng kotse nila sila Marriage at Mildretta. Napakomento si Mary Aga dito na dapat daw ay nagsisimula na ngayon yung show. Tinanong Naya si Mildretta kung sigurado ba siyang hindi niya gustong mapanood yung twins, kung saan sumagot yun na nandito lang siya para bigyan sila ng ride. Sinabi ni Mildretta na sa ngayon, inaayos niya ang mga trabahong ito para makapag-enjoy sila ng husto sa bihira nilang day off, kung saan tinuro naman ni Marriage sa kanya na maganda ang pag-aalaga sa iba, pero kailangan din niyang alalahanin ang pag-aalaga sa sarili. Nagbas naman yung choker ni Marriage at may nagbigay sa kanya dito ng impormasyon, kaya nagpasalamat siya sa kumausap sa kanya at sinabihan niya ito na pwede na itong bumalik sa base nila, habang tinatawag itong Agra. Ipinaalam niya din dito na tapos na ang lahat ng cleaning sa area nila, kaya inalok nito na kunin yung mga natitira pa sa mga yon. Pero pinigilan siya ni Mildretta at sinabi na naghihintay pa sila sa isa pang status report. Napakomento ito na hindi niya alam kung papaano nahahandle ni Semyo ang lahat ng ito nang siya lang mag-isa, at ipinaalam kay Marriage na siya na ang mag-o-organize ng mga papel na yun. Matapos yun, napatingin si Mildretta sa kanyang gilid, at nagkaroon siya ng pakiramdam. Sumipsip siya ng kanyang inumin at nagkomento na something stinks, kaya napakomento si Mirage na mukhang napansin niya rin yun. Umaalingasaw daw sa lugar na ito ang amoy ng high alert. Hindi naman nagtagal, biglang may nagbukas ng pintuan sa side ni Mildretta, at ipinakilala ng mga ito ang kanilang sarili bilang Anghel Guard. Pinalibutan sila ng mga ito at habang tinututukan sila ng isa sa mga guard ng katana nito, tinanong sila nito kung ano yung ginagawa nila sa lugar na yun. Napataas na lang ng mga kamay sina Mildretta dito at napatanong si Mirage kung anong meron dito since sandamukal ang mga Hell Guard sa iisang lugar. Habang nakataas naman ang kanilang mga kamay, lumipat ang eksena sa loob ng main hall kung saan napapataas din ang mga kamay ng tao dito, pero dahil iyon sa tuwa. Nag-cheer ang mga ito habang ipinapakilala ni Maimo ang susunod na performer ng kanyang vital instrument. Dumating sa stage ang isang babae na may vital instrument na cat-like doll, at nang gamitan niya yun ng kanyang powers ay nag-transform yun at lumaki. Nagsimula yung lumibot sa main hall at naglaglag ng mga candy sa dinaraanan nito. Habang pinapanood ng mga kasama niya ang pangyayaring ito, patuloy lang si Rudo na nakikipag-usap sa nagpakilalang choker maker na kausap niya. Nag-echo sa kanyang isipan yung naging gustong kapalit ng choker maker sa impormasyon nito tungkol sa kanyang tatay at piraso ng Watchmen series, nawawasaki niya yung Doll Festival. Inisip niya na kinakailangan niyan mahanap yung choker maker para makakuha siya ng clue sa kung papaano makabalik sa sphere, tapos ngayon daw ay yung rando nato ay claim na siya yun, at sinusubukan pa nitong makipag-deal. Dahil dito ay naisip niya na kailangan niya ng oras upang maayos ang kanyang mga iniisip. Gayunpaman, nang hindi siya agad sumagot, firmly naman na sinabi ng choker maker na wala ng oras para mag-aksaya sa pagkalito, dahilan para manginig si Rudo itinuloy niya. Sabay turo na sa mismong sandaling ito, nandoon na si Rudo sa eksena, at hindi raw yun isang pagkakataon lamang, kaya dapat niyang sunggaban ang pagkakataon. Lalong tumilim ang tono nito at naging utos na. Sinabi niyang hindi siya tatanggap ng kahit anong tanong at kailangan ni Rudo na kumilos. Iniutos niya na gawin na ito, ngayon din, agad-agad. At sa huli, sinabi niyang puno ng tao ang hall at binigkas ang utos na mas lalong nagpakaba kay Rudo, na ubusin niya daw ang lahat ng mga yon. Napatayo si Rudo at napatingin sa may stage matapos yun, at nakita niya dito na nagsasalita na yung performer kanina. Sinabi ng performer na ang paglahok sa Doll Festival ay pangarap niya talaga. Nagsimula siyang magbukas ng loob, inamin niyang wala siyang mga magulang kaya ibinuhos ng kanyang lola ang lahat ng makakaya para gawin ang dolly na hawak niya ngayon, para iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa, at binigyang diin niyang ito ang kanyang pinaka-pinapahalagahang kayamanan. Nagsimulang maiyak ang mga tao sa paligid habang masiglang humiyaw ng suporta, at idinagdag niya na kahit hindi na niya muling makikita ang kanyang lola,
Umaasa siyang sa paglahok niya sa festival ay makikita ng espiritu nito na isa na siyang ganap na dalaga. Pagkarinig sa nakaaantig na kwento, seryosong sinabi ni Rudo sa choker maker na hindi niya gagawin ang gusto nito, dahilan para hindi agad makapagsalita ang choker maker at tanungin kung ano raw yun. Matigas na inulit ni Rudo na hindi siya lalahok sa kanyang walang kwentang laro. Itinuro niya kung paanong bigla na lang itong lumitaw at basta-basta siyang inutusan na sirain ang Doll Fest. Tapos, inis na inis niyang tinanong kung inaakala ba nito na susunod siya agad-agad. Habang galit na hawak ang choker, idinagdag ni Rudo na hindi siya tanga, tinawag pa niya itong choker maker, at tinanong kung siya nga ba talaga yun. Sinabi niyang hindi siya ganoong kabaluktot para kapag inalok lang ng candy ay papayag agad na saktan ang ibang tao. Nagpakita naman ng disappointment kay Lily yung kausap niya dahil mukhang hindi daw nung naipaliwanag yun maigi kay Rudo. Nagsorry yung choker maker sa kanya at ipinaliwanag na sinabi niya kay Lily na wag sabihin ang lubos pa sa kinakailangan niya, na nagpataka kay Rudo. Gayunpaman daw ay mukhang na left out nun halos lahat ng buong explanation na kinakailangan niyang ibigay nun sa kanya. Pinpoint nito na wala ng oras kaya brief niya na lang itong ipapahayag sa kanya. Sinabi ng choker maker na puno ng tao ang hall, at kabaliktaran ng sinasabi niya kanina na get rid of them ay sinabi nito na kinakailangan daw ni Rudo na iligtas ang mga ito. Habang nangyayari ito, bigla naman tayong pumunta sa hagdan papasok sa backstage. Dito ay may nakitang ilang tao yung nagbabantay, kaya agad niyang sinigawan ang mga ito sa nasandali lang at tanging authorized personnel lang ang pwedeng pumasok dito. Lumalabas na yung grupo ito ni Goka at hindi ito nagpapigil sa lalaking yun sa pagpasok dun. Idinagdag ng choker maker kay Rudo na merong someone doon na sinusubukang gamitin ang kanyang chokers for malicious purposes. Habang ipinapakita naman sa atin si Wing at yung pagsimula nitong umalis sa kinatatayuan niya, sinabi din ni choker maker na yung evil bastard na tinutukoy niya ay sobrang tagal ng kinoconcoct ang isang plano. At ngayon daw ay nakahanap yun ng paraan para marule ang mundo, na nagpataka naman kay Rudo sa kung ano ang ibig nung sabihin. Sa may likuran naman nila engine, ipinakita sa atin si Fu na nakaupo lang sa isang gilid habang iniisip na na-master niya na ang techniques upang mapasoften ang sakit ng pakiramdam na para siyang isang outsider. Nakuha naman ni Rio ang kanyang atensyon nang tawagin siya nito. Pagkalingon niya ay sinabi nito sa kanya na hindi ba't nakilala niya na yung twins nung nakaraan. Oras na daw para sa act ng mga yon, at inaya siya nito na panuorin yun kasama sila. Nag-gleam ang mukha ni Fu nang marinig niya yun, at agad na pumunta sa tabi ni Zanka habang masayang sinasabi na sa wakas ay may nagbigay na sa kanya ng utos, na nagpataka naman dun. Nang hanapin naman nila si Rudo ay pinpoint ni Rio na pumunta yun sa isang gilid sa tabi nila at ngayon ay hindi pinapansin yung main doll show para enjoyin yung bra na nakuha nun. Gayunpaman, halata sa mukha ni Engine na hindi ganun yung naiisip niya sa kung bakit yun lumayo sa kanila. Sumunod nun, bumalik tayo kay Rudo at dito ay sinasabi ng choker maker sa kanya na ginagamit daw ng taong kinakaharap nila ang Doll Festival bilang kanyang malaking pagpapakilala. Gusto daw nung i-announce ang reign of a new ruler, upang i-demonstrate ang kanyang power, na nagpataka naman kay Rudo sa kung anong klaseng power ang tinutukoy nito dun, kung saan sumagot ito na yun ay ang power to rule. Habang may nagpe-perform pa sa stage, makikita natin na mabilis na tumatakbo yung Hell Guards papunta sa backstage, habang yung choker maker ay idinadagdag na ang ridiculous ng idea of a peaceful rule with no wars or bloodshed, pero yung kinakaharap daw nila ay sinusubukan pa rin yung gawin, gamit ang kanyang sariling chokers. Nagtaka naman si Rudo sa kung papaano makaka-rule ng kahit ano yung chokers niya, pero hindi nagtagal ay may na-realize si Rudo, at ipinaliwanag ng choker maker sa kanya na ayon kasi yung pinaka-convenient communication device sa ground, kaya lahat ng tao ay meron daw nun, at lahat din ng mga yun ay dependent sa ganun nila. Maski nga daw kahit naka-costume ay sinusuot pa rin nila ang mga yun. Nagsimula nang mag-sink in kay Rudo yung gustong ipahatid ng choker maker sa kanya kanina habang idinadagdag nun na yung sinabi nito kaninang wasakin ang Doll Festival, ay hindi lang isang random assignment to see kung pakikinggan niya yon. Habang nakikita natin si Goka na may maabot na pintuan ng isang silid, idinagdag ng choker maker na para daw sa tao na yun, ang bawat buhay na tao ay isa lamang doll na pwede niyang kontrolin. Matapos yun, biglang may nagsalita sa mic ng main hall at kalmado nitong sinabi na tumahimik muna silang lahat dun.
Nang marinig nila yon, nanlaki ang mga mata nila Engine at yung iba pa nitong kasama sa kanilang napansin. Tila ba nag-iba ang pupils ng mga taong nanunood dun at lahat nga ay tumahimik na parang kala mo ay hindi nagsisihiyawan sa tuwa. Ipinakita sa itang muli si Goka at dito ay sa kasamaang palad, hindi niya na naabutan yung sinusubukan niyang hulihin sa may stadium announcer room. Idinagdag ng choker maker na alam niyang huli na ang lahat, kaya hinihiling daw nito na kinakailangang iligtas ni Rudo ang mga tao sa rotten piece of human filth na yun. Galing sa main hall announcer room, tumalon pa palabas si Maimo at lamandang ito mismo sa gitna ng stage, at pinuri niya ang lahat ng tao sa pagtahimik nito kagaya ng kanyang iniutos, revealing na ito yung tinutukoy ng choker maker na kalaban nila. Sumunod noon, pinagmasdang maigi ni Maimo ang lahat ng tao na kinontrol niya. Makalipas ang ilang sandaling pagmamasid sa mga yon, binuksan niya ang kanyang hawak na mikropono, at sinubukang bigyan ng mga utos yung mga tao. Inutos niya na pumalakpak ang mga ito, kung saan agad naman yung ginawa ng mga tao. Pinatalon niya din ang mga ito, na ginawa din ulit ng mga yon. Sinubukan niya naman na mag-turn ang mga ito sa kanilang kanan, kaya nagsimulang umikot-ikot ang mga yun pa kanan. Nagsimulang matuwa si Maimo at magpalabas ng sly laugh matapos yun, at nagkomento siya na ang perfect nito. May pinindot naman siyang mukha ni isang communications device na nakadikit sa collar ng kanyang suit, at tinawag nito yung nasa kabilang side noon na Felix, at tinanong kung ano yung range ng kanyang rule, kung saan sumagot yun agad at tinawag siyang sir. Ipinaliwanag nun habang nakatayo sa isang mataas na lugar sa may Doll Fest na kagaya lang yun nung ginamit niya yung normal powers niya. Habang tinatawag siya nitong My Lord Maimo, narurule niya daw ang lahat sa loob ng sound ng kanyang microphone, kaya sa ibang salita, nag-raren daw siya sa buong festival venue kung nasaan sila, kaya pinuri siya ni Maimo. Sumunod noon, tinanong niya naman yung photographer niya kung kamusta yung pagkuha nito ng litrato, kung saan habang tinitignan nun ang kanyang pitik, sinabi nito na nakakuha siya ng magandang photo, habang tinatawag siyang Maimo the news reporter. Sa kabilang side naman, may kinausap muli si Maimo na nagngangalang Hill, at tinanong niya kung ano na yung ginagawa ng Hellguard sa kasalukuyan, kaya natatawa nung sinabi na patuloy ang mga yun sa pag-track down sa kanya, at mukhang hindi daw nakasuot ng chokers ang mga yun. Namangha si Maimo sa bilis ng utak ng mga yun, kaya napuri niya ang mga yun sa pagsabi na ang clever nila at talagang ang magaling ang mga yun sa pag-sniff out ng isang plot. Tinanong naman siya ni Hill kung hindi niya ba naiisip na yung decoy nila yung naglaglag sa kanila, at sinabi na kung gusto niya daw na patumbahin nito yung mga Hellguard, ay kakailanganin niya ng race, kung saan sumagot si Maimo na hindi naman na yun kailangan. Pinoint niya na gagawin ng mga yun ang lahat ng kanilang makakaya upang maiwasang masaktan ang mga inosenteng sibilyan, at habang sinasabi niya ito ay ipinakita si Goka na palihim na sumisilip galing sa announcer room. Sa side nila Engine, nang makita nila yung naging estado ng lahat ng tao sa lugar, ni Creepy Han na tinanong ni Zanka kung ano yung nakikita niya dito. Habang pinagmamasdan din yun, napatanong si Rio kung parte ba ito ng Doll Fest, at baka ito daw yung surprise na tinutukoy ni Maimo the news reporter kanina. Dagdag niya ay tinanong niya na siya lang ba ang nakakapansin noon o nag-break character yon, habang si Engine ay nagsimula ng maglakad papunta kay Rudo. Pumunta din tayo kay Rudo, at habang pinagmamasdan niya yung kaganapan, sinabi ng choker maker sa kanya na ito ang rule ni Maimo. Ayun daw ang power nun. Baalang-bahala na na-realize ni Rudo na kung suot nila ngayon yung chokers nila ay nagaya na sila sa mga tao dun, kung saan pinoint ng choker maker na yun yung silver lining dito. Siya at yung mga kaibigan niya daw ay nagkataonan hindi suot-suot ang kanilang chokers ngayong araw. Dahil sa coincidence na yun, napatanong yung choker maker kung bakit hindi nila yun suot-suot, kaya ipinaliwanag ni Rudo na dahil yun sa sinabi ni Engine sa kanila na iwan yun ngayong araw, at sumang-ayon naman si August dahil hindi bagay ang mga yun sa kanyang designs. Napatanong tuloy yung choker maker nang malaman na si Engine ang nagsabi noon, at nagtaka siya sa kung bakit nun yun gagawin. Sinagot naman yun ni Rudo at sinabi na dahil yun sa sinabi ng information broker sa kanila ay nakikinig sa lahat ng chokers. Napaisip ng saglit yung choker maker dahil dito, at napakomento na gaano kaya talaga karami ang nalalaman nun. Bigla namang may humawak sa balikat ni Rudo, at lumalabas na si Engine yun. Sinabi nito sa kanya to think na yung prize money niya ay yung mismong tao pala na kanyang hinahanap.
Matapos nito yun sabihin, kinausap niya yung choker maker at sinabi kinakailangan nito na sabihin na una ay kinakailangan niyang sabihin dito ang lahat. Habang nangyayari ito, bumalik naman tayo kay Maimo na patuloy na pinapanood yung mga tao na umikot-ikot. Tinanong niya kung hanggang kailan ba iikot ang mga yon, at pagkatapos ay inutusan na niya ang mga ito na tumigil. Pagkatapos niya yun gawin, ipinahayag ni Maimo na kung hindi siya nagkakamali, for some reason ay meron daw isang spherite na kasama sila sa kasalukuyan. Tinawag nito yung buong pangalan ni Rudo, at seryoso nitong inutusan siya na tumayo sa stage. Nakuha ng pangalan ni Rudo yung atensyon ni Goka, at napatanong ito sa kanyang sarili kung ano yung ginagawa nun dito. Galing naman sa isang hagdan papunta o papasok ng stage, bumaba dun si Rudo na nagpalingog sa mga manunood dun sa kanya. Napakomento si Maimo na ang surprising nito, si Engine pa daw of all people ang nandito sa Doll Festival, at wala daw nagsabi dito na darating na siya. Na-recognize siya nito nung kumuha siya ng gift galan kay Tulili, at stunned speechless daw ito nang makita siya. Sa isang iglap naman napunta si Engine sa may stage at binigyan niya si Maimo ng solidong hampas gamit ang kanyang payong, na nagpatalsik at pagkaladkad nun sa lapag. Tila parang isang golf ay naka-hole-in-one si Engine nang pumasok yung katawan nonem sa stage entrance. Nag-crack ng leg si Engine pagkatapos nun bilang warm-up, at meron namang anino ang nagsimulang lumabas sa kanyang tabi. Hindi nagtagal, lamandang dun si Rudo na nagpawasak ng lapag ng stage, at kita ang pagkaseryoso at gigil sa mukha nito. Pagkasalo ni Engine ng naiwang mikropono ni Maimo sa labas, sinabi niya na narinig niya na ang lahat, habang tinatawag yung Maimo the news reporter. Nang gigigil namang itong tinawag ni Rudo na pathetic loser, kinwestiyon yung kagustuhan nitong maging leader, at tinanong kung gusto daw ba talaga nito maging singsukot noon. At para naman daw sa messed up garbage na yon, kinuha daw ba niya talaga yung mga paa ng choker maker at yung mga magulang na nagpalaki dun. Makalipas ang ilang saglit habang nakatitig sila sa napasukan ni Maimo, bigla yung nagkomento na hindi niya naaalala na inutusan siya nito na magsalita. Nagulat si Rudo dito, at idinagdag ni Maimo na ang strange nito dahil nakasuot naman siya ng choker, pero hindi niya daw ginagawa ang mga utos nito. Hindi naman nagtagal, napansin na nito ang kaibahan, at nagkomento na nauunawaan niya na ito. Tama daw ba na yung suot niya ay yung prize na nakuha niya kay Tulili, na tila nagpabigla naman kay Rudo. Nagsimulang maglakad papalabas si Maimo sa stage entrance habang sinasabi na nauunawaan niya na ang mga pangyayari, at nagkomento na mukhang naging salbaha yung tinutukoy niyang individual na si Countess. Sumunod noon ay ipinaliwanag nito na kapag wala ang magulang, dapat ay nananatili lang sa bahay ang anak at mag-behave. Bigla naman itong may naala kaya napasabi ito na nakalimutan niya ito, at walang kamuwang-muwang at shed of any shiver sa kanyang katawan na sinabi harap-harapan kay Rudo na siya ang pumatay sa magulang nito. Agad yung nagsanhi ng lubos na rage kay Rudo, at nagsimula itong manggigil to the brink habang ini-express ang kanyang pagkamuhi sa tao na ito. Sumunod noon, iniba agad ni Maimo yung topic at tinanong kung nagkakaroon ba sila ng pakiramdam na sentimental para sa isang stranger na hindi pa nila nakikilala sa buong buhay nila. Kapag sinabi daw nito sa kanila ang kaparehong istorya, magiging sentimental parent daw ba kaya sila sa kanya, lalong-lalo na daw itong si Engine. Pinoint nito yung ginawa niyang paghampas dito nang wala man lang warning, at tinanong kung ganun ba siya ka-feel sorry para kay Rudo. Mayabang namang sinabi ni Engine na ayaw niya man itong sabihin pero hindi kayagan ni Rudo. Hindi niya kayang magalit para sa isang rando na hindi niya pa nakikilala, dahil hindi daw siya ganun kabait. Pero yung kalokohan daw tungkol sa ruler, ay nagbibigay sa kanya ng matinding hiya kahit hindi naman siya ang may pakana, kaya naisip niyang kailangan niyang gisingin si Maimo. Sumunod noon, pinoint niya na kinonfiscate niya yung vital instrument nito, at tinanong kung tama na ba hindi na nito kayang ibigay ang kanyang mga utos sa mga nakontrol niya nang wala yon. Matapos yun, idineklara na ni Engine na ngayon ay sarado na ang Doll Festival na ito. Galing naman sa isa sa mga pakurbang patusok na nasa itaas nila, merong isang individual na nagpadala ng mabilis na projectile papunta sa kanya, pero buti na lang ay mabilis ang kanyang reaction time, kaya nagawa niya yung mailagan sa pamamagitan ng pagyuko. Gayunpaman, hindi dun tumigil yung atake ng individual, dahil pagkalingon ni Engine sa pinagbagsakan ng projectile na pinadala sa kanya, nagsimula yung gumalaw at lumipad pabalik sa kanya,
at tumama yon sa microphone na hawak niya. Dahil dito, nagsimula yung tumalsik papunta kay Maimo. Habang nangyayari yon, inulit ni Maimo yung mga komento niya patungkol sa kagustuhan nito na sukot yun at embarrassing, at sinabi na ang mga tao ay masyadong mapanghusga kapag tungkol na sa mga bagay na pinagsusumikapan ng iba. Maaaring ang gusto niya daw ang pinakakatawa-tawang kalokohan na narinig ng kahit sino, pero hindi na daw yun mahalaga. Nagsimulang magpakita ng pag-aalala ang mga mata ni Rudo at Engine, at ipinagpatuloy ni Maimo ang pagsasalita, kung saan binigyang diin niya na ang tunay na namamayani sa mundong ito ay hindi kung gaano katalino o kaganda ang isang pangarap, kundi kung paano ito maisa sa katuparan. Kasabay ng mga salitang yon, ipinakita sa atin ang individual na responsable sa naunang pag-atake gamit ang projectile, habang mahigpit na hawak ni Maimo ang kanyang mikropono. Sa sumunod na eksena, sinimulang ipaliwanag ng choker maker kung papaano niya ginagawa ang isang choker. Ipinaliwanag niya na para makagawa ng isang choker, kinakailangan niyang gamitin ang sarili niyang dugo. Sinabi niyang pinapahiran niya ng sarili niyang dugo ang isang random na kordon, binibigyan ito ng kapangyarihan, at iyon ang pangunahing recipe ng paggawa ng choker. Idinagdag pa niya na dahil hawak niya ang isang bahagi ng Watchmen series, naging posible ang mass production. At dahil kailangan ng dugo niya sa proseso, sinamantala ito ni Maimo. Ang kapangyarihan daw ni Maimo, ayon sa kanya, ay nagbibigay dito ng kakayahang kontrolin ng isang tao sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng target na iyon. Kaya, patuloy daw na kinukuha ni Maimo ang dugo niya. Kinokontrol siya nito, paulit-ulit siyang pinipilit gumawa ng mga choker, lahat para sa walang kwentang delusyon ni Maimo bilang isang megalomaniac. Inulit ni Engine ang sinabi ng choker maker na kapag iniinom ni Maimo ang dugo ng isang tao, kaya niya itong kontrolin, at tinukoy na ibig sabihin nito ay naiinom na ni Maimo ang dugo ng bawat taong nasa audience. Dagdag pa niya, hindi lang sila ang posibleng apektado, malamang na nainom na rin ni Maimo ang dugo ng bawat taong may suot na choker, kaya napatanong si Rudo kung kailan nagawa ni Maimo ang kalokohang yun. Ipinaliwanag ng choker maker na ang paggawa ng choker ay nangangailangan ng dugo niya, at ang paggamit nito ay nangangailangan ng dugo ng mismong gagamit. Binigyang diin niya na para maging rehistradong user, lahat sila ay kailangang palahiran ng sarili nilang dugo ang choker nila. Kaya napaisip si Engine at napagtantong ginawa rin niya yun noon, ilang taon na ang nakalipas. Nagpatuloy ang paliwanag ng choker maker kung saan nilalagyan ng dugo niya ang mga choker sa mismong paggawa, at ang unang dugo na nahahalo rito ay ang dugo ng mismong user. Pagkatapos ay sinabi niyang doon mismo tumutok si Maimo sa kombinasyong yun, at pinino ang kanyang kakayahan, hanggang sa ma-develop niya ang abilidad na kontrolin siya, at pati ang sinumang may halong dugo sa dugo niya. Tinanong ni Engine kung tama ba ang paghahalin tulad niya, na parang binabasa muna ni Maimo ang pito gamit ang dugo ng gumawa, at sa kanya yun ginagamit para kontrolin ang mga suot ng choker, at nagkomento na perpekto itong halimbawa kung paanong wala talagang mabuting resulta ang pagtitiwala sa maling tagapamagitan. Tinanong din niya kung totoo bang ang dahilan kung bakit hindi nakokontrol si Rudo ay dahil espesyal ang choker nito. Sumang-ayon ang choker maker at ipinaliwanag na ang choker na ibinigay niya kay Tulili ay kakaiba, hindi ito nangangailangan ng dugo ng gagamit, pero maaari lamang itong kumonekta sa kanya. Idinagdag pa niya na dahil iningatan yun ni Tulili hanggang ngayon, kaya niya nagawang makipag-usap sa kanilang dalawa. Sumunod noon, pinanto niya na sila Rudo ang tangi niyang pang-asa, at sila lang daw ang tanging makakawasak sa hibang na iyon. Kaya habang puno ng eagerness ang kanyang mukha na matapos na ang lahat ng ito ay hinihiling daw niya na linisin nila ang kalat na ito bago maging isang doll festival ang buong ground world. Matapos iyong marinig, itinuro ni Rudo si Maimo at sinabi na marahil sobrang daming gagawin para tanggalin ang lahat ng chokers ng mga tao dito, pero kung makukuha daw nila yung mikropono nito o magawa itong mabugbog, ay mawawala na ang whole mess na ito. Pumorma si Rudo na parang isang mad dog na handang sumugod at na-emphasize pa yun ang costume niya. Pinpoint niya na puro salita lang si Maimo tungkol sa pagiging ruler at paggawa nun bilang realidad, pero binigyang diin niya na pero tinapakan din ito ang isang bagay na mahalaga para sa mga taong ito. At kung wala naman siyang balak tumigil sa paninira, hinding-hindi siya kailanman magiging ruler niya. At hindi lang daw siya ang tanging gagawa nito, dahil hindi din daw siya hahayaang makalaya dito. Dumating naman yung mga tinutukoy ni Rudo sa eksena, at galing sa magkabilang side ng itaas ng stage,
Sumugod sina Ryo at Zanka papunta kay Maimo, at nagpadala ang dalawang ito ng kanya-kanyang atake, na nagsanhi ng malakas na impact dun. Pinpoint ni Zanka na walang kahit sino ang nagsabi dito na mamuno sa lahat ng bagay, at nagkomento si Ryo sa kung gaano siya ka-creeper nang dahil sa pag-spy niya sa kanilang private conversations. Idinagdag naman ni Rudo sa mga sinabi niya na hindi mahalaga kung nasa sphere sila o nasa ground, dahil this time, bilang isang owner daw ng piraso ng Watchmen series, at on behalf sa choker maker na si Gauntis, ay wawasakin niya ito. Habang sinasabi niya naman ang mga iyon ay ipinakita sa atin ang sitwasyon nila Fu, Amo, August, at Ice Hia. Sumunod noon, sa kabila ng atake na natamo niya sa dalawa, nagawa pa ring mayabang na aitan anong ni Maimo sa kanya na naisip niya ba na baka yung klase ng pananalita niya ang dahilan kung bakit hindi parent siya nakakabalik sa sphere. Nanlaki ang mga mata ni Rudo nang marinig niya yon. Pinpoint ni Maimo ang mga kagustuhan niya kagaya ng paraan para makabalik sa sphere at ang taong pamatay sa kanyang tatay. At sinabi na nasa mismong harapan niya na iyon at hindi niya pera nakikita. Kaya iginiit nito na hindi niya pang nagagawang realidad ang kanyang dream. Lumalabas na dumating sa eksena ang dalawang individual upang tulungan siya, at mukhang isa sa mga ito ay may kakayanan na magpalabas ng shield, habang yung isa pa na babae na mukhang imp at may hawak na baseball bat yung nagpadala ng projectile attack kanina kay Engine. Idinagdag dito ni Maimo na tignan nila kung papaano nila yun maisa sa katuparan in comparison. Nakuha ng mga ito yung atensyon ng grupo ni Engine sa pagdating nila. Tinawag naman ni Maimo yung lalaking kasamahan niya na Felix at tinanong kung ano yung dream nito, kung saan buong respeto yung sumagot na ang dream nito ay protektahan siya, na nagpakomento kay Maimo na at ginawa na nito yung realidad. Tinawag niya naman yung babaeng kasama niya na Hill at tinanong din ito kung ano yung dream nito, kaya sumagot ito na sa tingin niya ay iyon ay ang gumawa ng pera habang prinoprotektahan siya. Kaya sinabi niya dito na tama at ginagawa na nito yung realidad. Sumunod noon, paasar niya namang tinanong kung papaano naman yung grupo nila Rudo. Sinabi niya ng harap-harapan kay Zanka na siya yung defective son ng isang prestigious family ng Najiko, at pinpoint na hinahanap nito ang strength pero palagi lang itong natatalo kay Jabber Wanger, na nagpalaki naman ng mga mata ni Zanka. Sinunod niya naman si Engine at tinawag niya itong stray collector, at sinabi na lagi itong nakikialam sa mga business ng iba, pero hindi niya man lang masabi ang tunay niyang pangalan sa mga yon, kaya tinawag niya itong isang hypocrite shrouded in mystery. Matapos sa kanya, si Ryo namana ng tinire niya. Tinawag niya itong Ryo Reaper, at tinanong kung kamusta na ba ang kanyang tatay, na tila balubos na nagbigay ng pagkabigla dito. Hindi pa siya dito natapos, at sinunod niya si Rudo. Dito ay lubos niyang iginiit na hindi nito kayang ipaghiganti ang murder ng kanyang tatay, hindi niya kayang makabalik ng sphere, at wala daw itong ma-accomplish na kahit ano kahit gaano pa siya magsumikap. Dinutdat niyang maigi dito nang may lubos na pangungutya na tatangga-tanga siya, kaya nanggigil na ng husto dito si Rudo. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit kaya sinubukan niyang suntukin yung barrier nila, pero sa kabila ng lakas ng kanyang suntok ay hindi siya nakatagos dun. Habang kita ang sumasabog na galit ni Rudo sa kanyang mga mata, nagkomentong muli si Maimo na wala nang magiging mas ridiculous pa dito. Ipinakita naman sa atin habang nagsasalita si Maimo na parang gamit ang isang letter, na gagawa ni Felix na gumawa ng malakas niyang shield. Sinabi ni Maimo na wala daw ni isa sa kanila ang nagawa ng realidad ang kanilang dreams, at napatanong ito na at sa tingin ba nila ay kaya nila siyang pangaralan, yung taong nagawa ng realidad ang kanyang dream. Sa tingin daw ba nila ay gaano niya nakatagal itong sine-set up? Ipinaliwanag niya na palagi siyang kumikilos at palaging naroroon. Natapos na niya ang lahat ng kanyang paghahanda, kaya agad siyang gumalaw, at sa pamamagitan ng pagkilos na yun, na isakatuparan niya ang kanyang pangarap. Binigyang diin pa niya na kahit luma o lipas na ang pangarap niyang mag-rule, nagawa pa rin niyang gawing realidad ito. Habang nagtatransform at kumikinang ang kanyang mikropono, idineklara niyang wala na si Maimo the news reporter, at ang kaharap nila ngayon ay si Maimo the ruler na. Pagkatapos niyang sabihin yun, inactivate niya ang kanyang vital instrument sa pamamagitan ng pag-turn ng switch, at tinawag itong Elenos. Sumigaw siya ng utos dito na pag-isahin ang mga manunood, at tinanong kung nakikita ba nila ang 4 na taong nasa harapan nila, na agad namang nagtutok ng tingin sa grupo ni Naruto, na agad nakaramdam na may masamang mangyayari.
Nang lumingon ang grupo ni Naruto sa likuran, nakita nila ang dagsang mga tao na parang dambuhalang tsunami na sumugod patungo sa kanila habang mariing iniutos ni Maimo na patayin sila. Bago mabagsakan sila Rudo ng mala tsunaming sandamukal na tao doon, pumunta tayo bigla sa view ni Goka, at bumalik tayo ilang minuto ang nakaraan. Ipinakita dito na narinig niya yung pagsigaw ni Rudo na marahil too much work nga para tanggalin ang choker sa lahat ng tao na nandito. Pero kung makukuha daw nila yung mikropono nito ni Maimo or mabugbog ito, ay mawawala rin agad yung kaguluhan na ito. Dumating naman sa announcer room ang ilan niyang subordinate, at habang tinatawag siya ng isa dito na Deputy Captain na Jiko, nagtanong ito kung may permiso ba ito para i-launch ang kanilang assault. Ipinaliwanag din ito na inutusan na sila ng captain nila na si Kyoka na hulihin si Maimo. Wala daw silang sapat na proof para maging involved nung nakaraan. Pero ngayon ay tinanggal na daw nun ang kanyang maskara. Pinpoint nito na distracted daw yun kaya ito na yung best chance nila. Gayunpaman, nang pagmasdan maigi ni Goka si Maimo at ang sitwasyon sa ibaba, tumanggi siya na gawin yun. Kapag kinumprante daw nila yun ngayon, magiging compelled sila na labanan yung dolls nun, which is yung controlled innocent humans. Idinagdag niya na kung magiging frontal attack yung cleaners, ay atake daw sila galing sa likuran. Nagsimula siyang maglakad papalabas ng silid at pinpoint na mag-e-engage sila dito sa unglamorous work. Habang naglalakad naman siya ay kinausap niya yung ate niya sa kanyang isipan, at sinabi niya dito na pinapangako niya dito na magle-live up siya sa expectations nito at hindi siya mauuwi ng kagaya ng ginawa ni Zanka. Matapos iyon, bumalik na tayo sa kasalukuyan kung saan kita ang gulat sa mukha nila Zanka, Ryo, Engine, at Rudo sa ginawang atake ni Maimo. Habang pabagsak yung napakaraming human doll sa kanila, isinigaw ni Maimo sa mga iyon na patayin sila. Pumunta naman tayo sa side ni Engine, at dito ay naguguluhan siya dahil kapag inilegay niya daw yon, mawawasak ang lahat ng mga taong papunta sa kanya, at kapag hindi naman siya iilag, sila naman ang grupo niya ang mawasak. Dahil dito, nairita siya kay Maimo at patanong na si Naib na ganito ba talaga yun ka-devious. Sa hindi nila inaasahan, bigla namang may sandamukal na kamay ang sumugod papunta sa atake ni Maimo, at lumalabas na isa rin itong wave of human dolls, na pumihil sa atake nun. Nagulat sila Engine at Maimo nang mangyari yun, at habang pinagmamasdan ni Maimo ay atake na yun ay takang-taka siya. Lumalabas na ang may kagagawa nun ay walang iba kundi si Amo kung saan ginamitan niya ng kanyang scent ability ang mga humans na tumapat sa dolls ni Maimo. Sumigaw ito ng ironic na mga kataga habang ginagawa niya ito na hindi very nice ang pag-control ng mga tao. Ipinakita din sa atin na habang ginagawa niya yun ay buhat-buhat siya ni Fu sa balikat nito, at kita naman ang pagkagulat nila Rudo at Engine nang mapalingon sila sa dalawang ito. Nakilala naman siya ni Maimo na siya si Amo Empul, at napakomento ito na hindi nito na-realize na sumama pala siya sa cleaners. Sa side ni Amo, hiniling niya sa mga binigyan niya ng scent na kumapit lang ang mga ito at mag-stand strong para sa kanya. Kung saan sumagot ang isa dito na parang pinapakitaan niya ng scene na kasama nito ang kanyang sister na kaya nito yun. Habang meron ding isang lolo na sumagot na yung old man na ito ay kayang gawin ng kahit ano para sa kanyang apo. Nang pagmasdan nito maigi ni Maimo, napagtanto niya na basically, ginagamit ni Amo ang kanyang powers upang gawin ilang parte ng audience na makaamoy ng something, na nag-uudyok sa mga yun na gustuhin siyang tulungan. In-acknowledge niya na ganun talaga ang Watchmen series. Yung quality daw na ito ay high enough upang ma-override ang kanyang rule power. Sa side naman, napasigaw ng puri si Engine kay Amo habang tinatawag yung rookie. Gayunpaman, nag-iba agad yung dim-honor ni Amo at galit na galit siya nitong sinigawan na huwag niya itong kausapin na parang magkaibigan sila, na nagpatameme sa kanya. Pinpoint nito na kung sinabi niya agad kung bakit pumunta si Rudo sa lugar na ito ay sana nakatulong ito agad sa kanila. Napa-excuse me naman si Engine dito at pinpoint din na sinabi niya yon before they came na tanggalin yung choker nito, at sana daw nauunawaan nito na iniligtas niya ito sa pag-fall under sa control ni Maimo, kung saan galit pa ring sumagot si Amo na hindi nun nababago ang fact na na-left out ito, kaya nairita na lang din si Engine at napapitik ng dila, na nagpairita naman kay Amo at sumigaw na huwag niya iyong gawin. Nag-side comment naman si Fu na wala din siyang kaalam-alam patungkol dun. Bigla din itong inutusan ni Amo ng pasiga na tumigil siya sa kakatayo lang doon at dalhin ito papalapit kay Rudo, kung saan masaya naman siyang sumunod.
Nakaramdam si Fu ng bliss dahil dun, at napakomento siya sa kanyang isipan na kapag binibigyan siya nito ng orders ay hindi naman half bad. Habang nangyayari naman ng lahat ng ito, pinagmamasdan lang sila ni Maimo na para bang ini-evaluate ang mga kaganapan. Bigla namang sumugod dun si Rudo at sinubukan itong bigyan ng flying kick, pero hindi pa rin siya makatagos sa barrier na ipinapalabas ni Felix, kaya napasigaw siya na kung pwede ba ay umalis na itong si Maimo sa loob nun. Nang gawin niya yon, agad siyang pinagsabihan ni Countess na lumayo dito, na nagpagulat sa kanya at nagpatitig kila Felix. Galing naman sa itaas nila, makikita nating nakaporma na ishil at handa nang mag-swing ng kanyang bat habang may lumulutang din na baseball sa harapan nun. Hindi nagtagal, agad nito yung hinampes ng malakas, na nagsanhi ng paglipad nun ng mabilis papunta kay Rudo. Sa kabutihang palad, nagawa ni Rudo na makailag pero nagulat pa rin siya, habang si Engine ay napukaw ang atensyon sa bola na yun. Pagkatama ng bola sa lapag, hindi inaasahan ni Rudo na magagawa nung maka-U-turn, at mabilis na makabalik sa kanya upang subukan siyang tamaan muli. Dahil sa pagkabigla, hindi na nagawang makareact ni Rudo, at nang dahil naman dun, solidong tumama yung bola na yun sa kanyang kanang braso, na tila nagsanhi ng pagkabali nun. Kita ang lubos na sakit sa kanyang mga mata nang mangyari yun, habang si Maimo ay agad na nagkomento na very particular siya tungkol sa kanyang battle party. Pinoint niya na si Felix ay para sa defense, at si Hill Anman ay para sa ranged fighting. Parehong excellent soldiers daw ang dalawang yun ikanya. At si Rudo naman daw ay kinakailangan ng kanyang braso para magamit ang kanyang powers dagdag nito. Pero nang ipa-point pa lang nito na pero ngayong meron na itong ganong klaseng braso ay hindi na niya yun magagawa, agad siyang sumingit at ominous na tumanong na ano daw ba meron sa kanyang kamay, at sinabi na bali lang naman yun habang hinahawakan yun. Nakuha niya yung atensyon ni Maimo nang sabihin niya yun, at ipinaliwanag niya na sanay na daw siya na makaramdam ng pain sa kanyang mga braso. By the way daw ika niya, sobrang daldal daw nito ni Maimo, at nang dahil dun ay na-figure out niya na daw na wala itong close range fighter. Ayun daw ang weakness nito. Nagkatitigan sila matapos niya yun sabihin. Sa isip naman ni Hill, ipinaliwanag niya na hindi naman nila kailangan ng ganun. For now daw, kaya naman nilang mag-makeup dun gamit ang puppets niya na humans. At besides, invincible daw ang shield ni Felix, pero wala daw nakakaalam nun, kaya patuloy lang nilang sinusubukan yung wasakin. Pagkatapos, magagawa niya daw na ma-hit ang kanyang balls papunta sa mga kalaban nila, at tuwang-tuwang pinoint na yun ang kanyang job. Nang maghanda na siyang magpadalang muli ng fastball, hindi niya inaasahang tatalunin siya ni Engine, kaya napatameme siya dito. Pinoint ni Engine sa babae na ito na at least ay hindi nito ginagamit yung bat niya para ay panghampas sa mga tao, at habang ina-activate niya ang kanyang jinky, sinabi niya na binibigyan niya ito ng props para dun. Matapos niya yung sabihin, sinubukan niya itong padalhan ng downward thrust na nagsanhi ng pagkawasak ng malaking parte ng backdrop ng stage, pero sa kasamaang palad ay nakailag si Hill dito, at pagka-landing sa may stage rails, at kinwestiyon ang pagka-ironic ni Engine na kapag siya ay pwedeng manghampas gamit ang kanyang umbrella. Kung gayon daw, ay simulan na nila ito, at silang lahat daw ay matatamaan na dito ng pitch. Hinalungkat ni Hill ang kanyang inventory na nakalagay sa kanyang headgear, at naglabas siya dito ng 4 na baseball. Pagkabato niya sa kanyang harapan, ay hinampes niya ito ng sabay-sabay gamit ang isang swing. Dahil doon, nagsiliparan ang mga yon papunta sa grupo ni Engine. Gayunpaman, madali naman itong napansin ni Zanka, at gamit ang isang smooth na combo ng kanyang love stick, precise niyang pinaghahampas ito pabalik papunta kay Hill. Nagsiliparan yun sa lahat ng gilid ni Hill, na nagpamangha naman kay Maimo at nagpagulat sa babae. Pinoint ni Zanka na hindi naman talaga mali si Maimo sa pagtawag nito sa kanya na defective son ng isang prestigious family. Isa lang naman daw siyang average Joe, pero yung genius of a sister niya daw kasi ay pinadaan siya sa kanyang paces, at napakahirap daw nun. Hindi daw malalaman ito ni Maimo pero pipilitin daw siya ng babaeng yun na ilagan ang mga gunfire. Na-taken aback si Hill nang marinig niya yon, at habang itinataas ni Zanka ang kanyang staff, sinabi niya na sana talaga ay mag-pay off ang alhat ng ginawa nilang games of dodge bullet sa mga panahong yun. Hindi naman nagpahuli si Rio at kumilos na din. Nagkomento siya na kung gayon ay siya na ang bahala sa barrier.
Mabilis siyang nakapunta sa may gilid ni Felix, at nakuha niya yung atensyon nito nang magkomento siya ng patanong na mukhang ginagawa nito ang kanyang barrier gamit ang mga papel, at sa tingin niya ay kayang-kaya na magupit iyon ng mga gunting. Kinilabutan si Felix nang mapalingon ito sa kanya at kita ang pagkagulat sa kung papaano siya nakarating doon nang hindi napapansin. Sa side naman ni Engine, napakomento siya na kung gayon ay babackupan niya na lang si Amo since kinamumuhian nun ang ma-left out, na nagpawindang naman lalo kay Felix sa kung ano ang nangyayari dito. Sumigaw naman pabalik si Amo kay Engine na how dare he na bigyan siya ng ganong attitude, at hindi niya daw ito hiningan ng kanyang tulong, habang si Fu ay patanggalang na nakakaramdam ng gun sa pakiramdam. Hindi tuloy makapaniwala si Felix na napatanong kung what in the world ang problema sa mga taong kalaban nila ngayon. Bali na nga daw yung braso ng mga kaibigan noon eh. Ipinaliwanag niya na kapag meron na daw kung sino man ang kahit sinampal ang kanyang Lord Maimo ay nagsisimula agad na magdilim ang kanyang paningin at kumulo ang kanyang dugo. Nang dahil sa mga reaksyon at kilos ng grupo ni Rudo, napatanong tuloy siya kung bakit hindi sila nababother ng natamo ni Rudo. Pinagmasdan niya nang may nababahalang itsura ang nakakapang-inig balahibong pagkatao ng cleaners, at napakomento siya sa kanyang isipan habang kinakausap si Maimo na sa tingin niya ay maling oso ang napili nitong gisingin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, merong ilang individual ang lumalabas na hindi naapektuhan ng trick ni Maimo, at galing sa sets ng venue ay kinukuhanan ng isa dito ang mga yun ng litrato, habang yung isang kasama niya ay napapakomento na so ayun pala ang mga cleaners. Hindi daw nito in-expect na sobrang scrawny na mga yon. Kaya sinabi ng kumukuha ng litrato na mas maiging hindi nito maliitin ang mga cleaners daw. Ipinaliwanag niya na yung mga taong yun yung nag-aasikaso ng mga trash beast araw-araw, na mga nilalang na wala parents silang kaalam-alam sa tungkol nun. From their point of view daw dagdag niya, sigurado siya na mukhang insignificant specks lang ang mere humans. At maniwala daw itong kasama niya o hindi, nagpipigil pa ang mga yon dahil ayaw nilang pumatay ng kahit sino at gusto nilang mapanatili ang kanilang humanity. Nang titigan ng individual na ito si Rio sinabi niya na maliban na lang sa babaeng ito. Sa side naman ni Rio, habang dinudutdat nito yung barrier ni Felix, napawaw siya dahil nasa mismong harapan na daw siya nito pero hindi ito lumalaban o kung ano. Mukhang sa tingin niya daw ay ito lang ang power na meron itong lalaki, kung saan napakunot naman ng noo si Felix. Inihanda ni Rio yung Reaper niya sumunod nun at tinanong kung gaano karaming beses niya ba kinakailangang gupitin yun bago siya maka-breakthrough, at sinabi na mukhang may oras na siya ngayon upang mag-experiment. Ipinaliwanag naman sa atin ni Maimo na ang isang karta, o liham, ay ang pagsasakatawan ng isipan. Sinabi niya na pinipili ng nagpadala ang perpektong papel para sa tatanggap, isinusulat ito gamit ang sarili nilang kamay, at personal itong dinadala sa post office upang ipadala, habang dala ang pusong punong-puno ng emosyon. Itinuro niya pagkatapos na yun ang vital instrument ni Felix, ang karta, at binanggit na ito ay ironclad. Dagdag pa niya, kung ang sulat ay mula sa isang mahal sa buhay, ang mga kaisipang yun ay magiging lalo pang hindi matitinag. At ngayon daw ay sinusubukan ni Rio na gupitin ang mga thoughts na yun upang makalampas. Napangisi siya ng may malicious intent at tinanong kung okay lang ba yun para kay Rudo, na para bang pinapanto na mahalaga ang bagay ni Felix at hindi okay na sirain yun. Pero nang dahil sa napupunong galit at puot ni Rudo, ominous niyang sinabi kay Rio na siget gupitin lang nito yung defender guy na yun to shreds, pero iwan daw nito si Maimo para sa kanya. Humanda si Rudo at pinaghiwalay ang kanyang mga paa upang makasugod ng mabilis, at habang lumabas ang aura sa mga yon, seryoso niyang sinabi na gusto niyang asikasuhin yung lalaking ito ng siya mismo. Nang dahil doon, napasigaw si Maimo na siya rin pala ay kasing walang puso ng iba habang patuloy ang pagpapadala niya ng wave of mindless people sa kanila. Habang nangyayari ito, ituon muna natin ang ating pansin sa tapatan ni Zanka at Hill. Mabilis na umakyat dito si Hill sa hagdan ng seats upang makalayo kay Zanka, kung saan sinubukan naman siya ni Zanka na bigyan ng malakas na swing ng love stick nito na nagpawasak ng hagdan tinatakbuhan niya, pero nagawa niya pa ring makatalon papalayo doon at makailag. Natutuwa pa siyang nagkomento sa habulan nila na parang naglalaro sila ng game of tag, habang si Zanka ay nakatutok lang ang mga mata sa babaeng ito. Habang tumatakbo ay napansin ni Hill na gusto siyang malapitan ni Zanka dahil isa siyang ranged fighter, pero sabi niya ng paasar habang mas bumibilis ang kanyang pagkilos na
Mabilis din siya kung hindi daw nito alam. Sarcastic namang sumagot si Zanka ng ganun ba habang hinahanda niyang ibato ang kanyang vital instrument. Matapos bumuelo, malakas niya yung ibinato papunta kay Hill, pero nang makakalapit na yun dito, napansin yun ni Hill at nagawa nito yung mahampas gamit ang kanyang baseball bat. Gayunpaman, hindi doon natapos ang pursuit ni Zanka. Nang mapalipad ni Hill yung love stick niya pataas, agad niya yung nahabol. Napalingon si Hill sa kanya, at nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagkomento siya habang sinasalo ang kanyang love stick na mukhang hindi basta-bastang nakaka-alter ate yung bat nito ng kahit anong old thing na tinatamaan nito. Napatigil si Hill dito at napatingin sa kanyang bat, at sumagot na tama si Zanka. Itong Hilmero daw na vital instrument niya ay kayang baguhin ang mga bola into breaking balls. Napangiti siya sumunod nun at sinabi na hindi pa nito yun nasusubukan pero iniisip niya daw kung ano ang mangyayari kapag hinampes niya ang isang lalaki in those balls, na nagpabigay naman kay Zanka ng nandidiring expression. Dahil sa reaksyon niya ay tinanong siya ni Hill kung umurong ba yung balls niya dahil sa ideyang yun. Habang nangyayari ito, bumalik naman tayo sa sitwasyon sa stage kung saan chine-cheer ni Amo yung mga taong kinontrol niya gamit ang kanyang scent na tapatan ng human tsunami ni Maimo. Nag-ala cheerleader ito habang isinisigaw ang mga katagang go-go fight, habang si Engine ay napatameming napatanong kung ano daw ba yung nangyayari doon at nagkomento na isang force itong si Amo. Pinoint naman ni Amo sa kanya na pagmamahal ang kanyang nakikita dito, at ipinaliwanag na ang pagmamahal ay isang magical thing na binibigyan ng mga tao ng kapangyarihan, kung saan pinoint ni Engine na in a way ay insane yun. Pinakinggan naman ni Maimo yung pag-uusap nila. At nang dahil dun ay tila ba may naisip itong gawin. Bigla niyang tinanong dito kay Amo habang tinatawag ito sa buong pangalan niya kung nakaramdam ba siya ng pagmamahal galing kay Rudo nung pinapaulanan siya nito ng mga suntok ng puot, na nagpanginig sa katawan ni Rudo at nagpatigil kay Amo. Pinoint nito na minsan na inungusan ng mga pangil ni Amo ang mga cleaners, at nakatanggap pa siya ng suntok kay Rudo. At ngayon daw, dagdag pa niya, ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isip nito, na gusto raw nitong tulungan si Rudo. Pagkasabi niyon, tinanong niya kung totoo bang dahil yun sa gusto niya si Rudo, o baka naman pamalit lang ito sa kanyang dating master. Pagkatapos, hinimok niya si Amo na alalahanin ang sakit ng hindi makatarungang pananakit na naranasan niya, at sinabing wala naman siyang ginawang masama, nagpapakatatag lang siya at pinoprotektahan ang sarili. Sinubukan niyang paikutin ang isipan nito sa pamamagitan ng pagpapalabas na masama ang mga cleaners, at sinabing gusto lang siyang mapaniwala ng mga ito na siya ang masama para magamit nila ang kanyang Watchmen series shows. At perhaps daw ba ay sinusubukan niya lang na ulitin ang kanyang nakaraan at kung ipaglalaban ba niya ang mga taong yun sa kabila ng lahat ng yun. Gayunpaman, sa hindi inaasahan ni Maimo, sumagot si Amo na wala na daw yun sa kanya at nagkabati na sila, na nagpatameme naman sa lalaking ito. Ipinaliwanag niya na pareho silang may nagawang hindi maganda, siya at si Rudo, kaya humingi sila ng tawad sa isa't isa. Idinagdag niya na dati puro malamig na kamay lang ang nakilala niya, at si Rudo ang kauna-unahang taong humawak sa kanya gamit ang maiinit na kamay, habang naaalala niya ang panahon nung nag-usap sila sa infirmary ng HQ. Sa mayabang at buong pagmamalaking tinig, sinabi niyang pinalawak ni Rudo ang mundo niya. Tiningnan siya ni Rudo na may paghanga at pagkagulat sa lahat ng sinabi niya, at idinugtong ni Amo na mananatili siya sa kapaligirang kinaroroonan ni Rudo at pag-aaralan pa ang mga bagong halimuyak ng mundo sa labas. Kung gayon daw ika ni Maimo, hayaan niya ito na ituro sa kanya kung papaano kinukuha ng mundo nila ang mga ignoranting nilalang nakaka-emerge pa lang sa kanilang mga hawla at kinakain ng buo. Habang sinasabi niya ito, binuksan niyang muli ang kanyang mikropono, at sa loob ng backstage, ipinakita sa atin yung twins at yung iba pang givers na kasali sa doll show kanina, na mukhang under na din ang control ni Maimo. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo in a point in time kung saan kinakausap ni Corvus si Amo. Matapos marinig ni Corvus yung mga sinabi niya, nagkomento ito na nauunawaan nito na gusto niyang i-reform ang kanyang sarili to make amends, at napakomento na marami ng rason yun para sumali sa cleaners. Napatanong tuloy si Amo dito na talaga daw bang sa tingin nito ni Corvus na hindi mababaw ang kanyang rason kumpara sa ibang nandoon, kung saan sumagot si Corvus ng not at all at ipinaliwanag na kaya lang naman nandoon ang iba ay para magkaroon sila ng lugar na bilong sila. Pero idinagdag nito na kahit sino ay pwedeng basta nandoon lang.
Kaya, napagdesisyonan nito na bigyan na siya ng job. Napaisip si Amo dahil dito at sinabi na hindi niya gusto na makipaglaban, kaya ipinaalam sa kanya ni Corvus na hindi lang ang pakikipaglaban sa Trash Beast ang tanging paraan para makakontribute ang isang giver. Pinagmasdan nito si Amo at di nagtagal ay pinpoint na ang power niya ay smell. Tinanong din nito kung tama ba ang pagkakaintindi niya, na kayang ulitin ni Amo ang isang amoy mula sa panahon na may naranasan siya. Ipasinghot yun sa isang tao, at pagkatapos ay pinapabalik ng kapangyarihan niya sa target ang mga alaala na kahawig noon. Sumagot si Amo ng oo, at ipinaliwanag na magaling siya lalo sa pagpaparamdam ng mga alaalang parang umiibig ang isang tao, o yung pakiramdam kapag kasama nila ang mahal nila sa buhay, pero idinagdag niya na kahit kailan, hindi naman talaga naging masaya ang itsura ng mga taong naapektuhan nito. Dahil doon, napagdesisyonan ni Corvus na kung ganoon, dapat gawin siyang healer, na ikinagulat ni Amo. Nagkomento si Corvus na sa tingin niya, isa siyang taong sobrang sensitibo, at pinanto niya na ang mga sensitibong tao ay may kakayahang tanggapin at damhin ng buo ang kanilang mga karanasan. Naniniwala daw ito na kaya niyang maging someone na kayang gamitin ng experiences niya upang i-comfort at paangatin ang pakiramdam ng ibang tao. Matapos iyon, bumalik tayo sa kasalukyan kung saan pinapanto ni Maimo habang pinapalibutan na sila nila Engine ng sandamukal na human puppets na dito patungo ang lack of experience. Kita ang kaba at nerbiyos sa mukha ni Amo habang nararanasan niya ito. Sinabi ni Maimo na highly exceptional nga ang kanyang vital instrument at powers, pero tama daw ba na wala siya ng supply of sense, o experiences, na kinakailangan para gamitin ang powers na yun? Sa tingin daw ba niya ay may someone na gustong protektahan ng bawat tao dagdag na tanong nito. Pinpoint nito na isa siyang ignoranteng batang babae na ginugol ang halos isang dekada na nakakulong sa isang tower, at makangli na tinanong kung sa tingin niya ba talaga ay kaya niyang gamitin ang kanyang experience upang ma-motivate ang iba. Nang wala daw experience, ang kanyang power ay virtually isang pearl before swine, whereas ang dito naman daw kay Maimo ay nirefine niya na ang kanyang mga salita in order na makontrol fully ang masses, kaya imposible daw na umasa siyang matatalo niya ito. Nagsimula muling sumugod yung nakapalibot sa kanilang libu-libong tao habang pasiga na wine welcome siya ni Maimo sa tunay na mundo. Kita ang lubos na horror sa mukha ni Amo habang nangyayari ito. At hindi nagtagal ay tuluyan silang nilamon ng napakaraming mindless dolls dito, na nagpasigaw kay Rudo dahil sa pagkabahala at pag-aalala kay Amo. Tinawag naman ni Maimo itong sila Rio at Rudo at sinabi na frankly ay sawa na siya sa mga ito. Nagsalita ito sa kanyang mic at tinawag ang mga puppeteer performers ng Doll Festival, at inutusan ang mga ito na patayin sila Rudo dahil tutol daw ang mga test sa kanya. Sa isang iglap, nagsilabasan ng vital instruments ng puppeteer performers galing sa backstage at nagsisugod lahat sa dalawa. Kita ang pagkabigla sa mga mata ni Rudo nang makita yun, habang si Maimo ay sinasabi sa kanila na kung gusto nila siyang matalo ay kinakailangan muna nilang talunin ang mga yon. Pero para magawa daw yun, kinakailangan nilang saktan ang treasures ng mga inosenteng tao na yon, at sa katunayan nga daw ay sigurado siyang hindi nila yun maiiwasan. Pagkalingon ni Rudo sa isa sa mga puppeteer performers na sumugod sa kanila, nakita niya na ito yung batang babae na namatayan ng magulang, na nagbigay ng matinding pagkabigla sa kanya. Sumunod noon, napahinggang malalim si Maimo at masayang sinabi na mahal niya yung view galing sa tuktok ng kanyang pedestal. Sa side naman nila Amo, lumalabas na nailigtas sila ni Engine gamit ang pagtalon nun ng mataas at pag-glide gamit ang payong nito. Kaso nga lang, nang dahil doon ay may ilang mga inosenteng sibilyan na naiupi ang mga katawan dahil sa pagumpog ng mga katawan nito sa isa't isa, na nagparamdam kay Engine ng guilt. Habang naggaglide sila papunta sa ligtas na lugar, naiinis niyang sinabi na hindi nila ginustong masaktan yung mga yon, habang yung buhat-buhat niyang si Amo ay nagsimula ng makaramdam ng hindi magandang emosyon. Pagkababa niya naman sa mga ito sa kaninang kinatatayuan nila habang nanunood, inutusan niya si Fu na dalhin si Amo sa mas ligtas na lugar at huwag daw nito hahayaang mahuli sila, kung saan tuwang-tuwa namang nagbow si Fu habang sinasabi na salamat sa parade of orders. Gayunpaman, tila ba wala ng will si Amo na kumilos at nagsimula ng pumasok sa kanyang isipan yung mga pinagsasabi ni Maimo. Napatanong na siya dito habang inaalala yung sinabi ni Corvus sa kanya na naniniwala ito na kaya niyang maging someone na kayang gamitin ang kanyang experiences upang i-comfort at paangatin ang mood ng iba,
kung talaga bang magagawa niyang maging ganong klaseng tao. Nag-echo sa kanya yung sinabi ni Maimo na isa siyang ignoranteng batang babae na ginugol ang halos isang dekada na nakakulong sa isang tower at tanong kung talaga bang sa tingin niya ay kaya niyang gamitin ang kanyang experiences upang ma-motivate ang iba. Sinabi niya dito na hindi niya kayang makipagtalo sa masamang tao na yun. Unti-unti siyang nalungkot at napatanong kung mas masahol pa ba yung sitwasyon niya sa kanyang naiisip at kung wala ba talaga siyang silbi. Bigla naman siyang sinagot ni Engine at bluntly nitong sinabi na oo at wala siyang silbi, na lubos na nagpabigla sa kanya. Pinpoint nito na kampi siya sa sinabi ni Maimo at spot on daw yun. Napahigpit yung hawak ni Amo sa kanyang boots nang dahil sa mga naririnig niya, at idinagdag ni Engine na kaya umupo lang ito doon, tanggapin ng lahat mga salitang yun at matuno upang maging puddle of tears. Kapag nangyari daw yun ay dito na niya mararanasan ng discouragement. Nang marinig yun ni Amo ay agad na nagbago ang kanyang pananaw sa sinabi ni Engine at naunawaan niya yung ibig nitong sabihin dun. Habang iniiwan siya nito, idinagdag ni Engine na kung masyado na yun para sa kanya ay tumayo siya at ipakita niya dito kung gaano siya kamali sa pagtawag sa kanya na walang kwenta. Kapag ginawa niya naman daw yun ay mararanasan niya ang vindication. Pagkaalis ni Engine, dumako naman tayo sa sitwasyon nila Rio at Rudo. At dito ay walang tigil silang hinabol ng mga vital instrument ng puppeteer performers. Habang tumatakbo at tinitignan ang mga ito, napakomento si Rudo sa isip niya na hindi niya pwedeng sirain basta-basta yung mga vital instrument ng ibang tao. Inisip ni Ana kung kinakailangan niyang i-neutralize yung mga yon, kinakailangan niyang wasakin yung chokers ng mga yon. May napansin naman si Rio Ahmed sa mga humahabol sa kanila. At ninenervyos itong napakomento na nakalimutan niyang may suot-suot din yung mga ito ng chokers. Lumalabas na yung nakita niya dito ay yung twins ng South Branch Cleaners, at ngayon ay under na din ito ng control ni Maimo. Excited tinanong ni Maimo ang dalawang ito kung kaya ba nilang ma-neutralize ang kanilang mga kaibigan, habang tinatawag ang mga ito na twin cleaners.